Noong una, ang napansin lang ni Liza ay ang bagong kandado sa maliit na bakal na gate sa gilid ng lumang bahay, hindi iyong pangunahing tarangkahan na matagal ng kinakalawang at binubuksan pa rin sa pamamagitan ng pag-angat ng bahagya sa ibabang bahagi para hindi sumayad sa semento, kundi iyong makitid na pasukan sa tabi ng lumang santan at 3 paso ng gumamela na halos si mama na lang ang nag-aasikaso kahit matagal na siyang pinapayuhang huwag nang magbuhat. Nandoon ang kandado, makintab pa, parang bagay na inilagay ng hindi pa man humihingi ng pahintulot sa mismong bahay. Nang umagang iyon, galing si Liza sa palengke bitbit ang kalahating kitsulo ng galunggong, isang tali ng sitaw, at maliit na supot ng kape para kay Papa, at huminto siya sa tapat ng gate na para bang may sinabi sa kanya ang metal na hindi niya agad maisalin sa iniisip. Hindi naman iyon dapat problema, bakit hindi magkandado, kung tutuusin. Ilang buwan na ring may balitang may mga umaakyat sa bubong sa kabilang kanto, may nawawalang tsinelas, gripo, kawad, pero ang hindi niya maipaliwanag ay kung bakit parang may tahimik na pag-angkin sa simpleng bagay na iyon, na para bang may nagsabi ng hindi nagsasalita. May bahagi rito na ako ang may hawak. Hindi niya tinanong agad si Mama. Pumasok siya, hinubad ang tsinelas sa may pintuan, inilapag ang pinamili sa lumang mesang may plastik na may print ng ubas, at napansin sa kusina si Mama na tahimik lang na nagtatanggal ng dahon ng pechay, habang si Papa ay nakaupo sa sala, nakaharap sa telebisyon na hindi naman nakabukas. Bakit may bagong kandado sa gilid? Tanong niya. Kaswal ang boses, tulad ng pagtatanong kung nasaan ang asin. Hindi agad sumagot si Mama. Ipinagpag muna nito ang mga dahon sa plastic basin, saka ibinaba. Si Noel ang nagpalagay, sabi niya. Sabi niya, para raw secure. Tumango si Liza, wala siyang sinabi. Alam niya ang tamang mukha kapag walang gustong palakihin iyong parang walang ibig sabihin ang narinig, iyong sapat na neutral para hindi sabihing naghahanap siya ng away sa umaga. Pero sa totoo lang, sa paraan ng pag-iwas ni Mama sa tingin niya, sa bahagyang pag-ayos ni Papa sa pagkakasukbit ng tuwalya sa balikat, kahit wala naman siyang ginagawa, may kung anong bahagyang kumislot sa loob ni Liza. Si Noel ang panganay, natural na siya ang kumikilos sa mga bagay na may kinalaman sa pagkukumpuni, sa pagbili ng materyales, sa mga usapan sa barangay, kapag may kailangang pirmahan tungkol sa kanal o boundary. Noon pa man, siya ang gustong nauunang magpasya, at sanay na rin ang lahat na ang tono ng pag-aalala niya ay laging may kasamang bahagyang utos. Hindi naman iyon laging masama, sa maraming taon, iyon ang naging anyo ng pagiging responsable niya. Pero may mga bagay na dumarating sa isang bahay nang hindi dahil bago ang nangyari kundi dahil matagal mo nang alam ang ibig sabihin ng maliliit na kilos. Habang naghuhugas si Liza ng galunggong, naalala niya ang nakaraang linggo, noong dumalaw si Noel kasama ang asawa nitong si Maricel. 2 box ng pizza ang dala nila, may soft drinks pa, at si Maricel, na laging maingat sa ayos ng buhok, kahit mainit, ay paulit-ulit na nagsabing kailangan ng ipaayos ang drainage sa likod dahil amoy daw kapag umuulan. Wala namang tumutol. Ngunit habang kumakain sila noon, may ilang beses na nabanggit ni Noel na mahirap daw kapag walang maayos na dokumento ang bahay, lalo na't tumatanda na sina Mama at Papa, at mas maganda raw kung nakaayos na ang papel, habang malinaw pa ang lahat. Sinabi niya iyon na tila nagmumungkahi lang ng mas maagang pag-file ng tax. Hindi siya direktang sinagot ni Liza noon. Hindi rin siya tiningnan ni Ben, ang bunso nilang kapatid na lalaki na nakikitira pa rin sa bahay kasama ang asawa nitong si Jonah, at ang 6 na taong gulang nilang anak na si Iking. Si Ben ay may talentong magmukhang walang iniisip kahit halatang may kinakalkula sa isip, isang ugaling minana marahil kay Papa, na sa loob ng maraming taon ay natutong iwasan ang mga salitang maaaring maging dahilan para hindi kayo magpansinan sa hapagkainan. Papel lang naman yon, sabi ni Noel noon. Sinasawsaw ang pizza crust sa catsup kahit may hot sauce sa mesa. Kung sakaling may mangyari, ang hirap ng maghabol, mas maganda ng may malinaw, hindi naman sa pag-aagawan, para iwas gulo nga. Walang sumagot. Narinig lang ang mahinang lagitik ng kutsara ni Mama sa baso. Sa karanasan ni Liza, ang mga salitang hindi naman sa pag-aagawan at para iwas gulo ay bihirang nauuna sa katahimikan kung talagang payapa ang loob ng nagsasalita. Kinagabihan, pagkatapos ng almusal, umakyat siya sa silid na dati nilang pinaghahatian ni Maya, ang nakababata niyang kapatid na nasa Cavite na ngayon at minsan lang umuwi. Nasa taas pa rin ang kabinet nilang kahoy na medyo lumundo na ang pinto, ang dating electric fan na kailangang tapikin para umikot, at ang kahong karton na naglalaman ng mga lumang resibo, report card, at litrato.
Matagal nang alam ni Liza na nasa bahay ang mga papeles ng lote at tax declaration, kahit hindi niya eksaktong alam kung saan inilalagay ni Papa. Hindi niya balak hanapin ang mga iyon noon, hindi niya rin alam kung ano ang gagawin niya kung makita man niya. Pero may kakaibang pakiramdam kapag may bagay na unti-unting gumagalaw sa paligid mo at wala kang maibigay na pangalan. Para kang mapipilitang hawakan ang gilid ng lamesa hindi dahil mahuhulog ka kundi para malaman mo kung gumagalaw nga ba ang sahig. Pagsapit ng tanghali, dumating si Ben mula sa biyahe ng tricycle. Amoy araw siya at usok, habang naghuhugas sa may poso. Tinanong siya ni Liza, alam mo bang nagpalagay si Kuya Noel ng kandado sa gilid? Saglit lang huminto si Ben, saka ipinagpatuloy ang pagsaboy ng tubig sa paa. Oo, kailan pa? Noong isang araw yata. Hindi ko na inalam. May susi ka? Tumingin si Ben sa kanya, hindi agresibo, pero may pagod na hindi galing lang sa trabaho. Wala. Kay Mama yata saka kay Noel. Tumango si Liza, tapos naramdaman niyang hindi sapat ang tanong niyang iyon para sa gusto niyang malaman. Bakit hindi sa lahat? Sa kanya na itanong, at agad din niyang pinagsisihan ang tunog ng sariling boses, dahil para iyong naghahabol ng mas malaking issue kaysa kaya niyang akuin. Nagkibit balikat si Ben. Ewan ko. Baka kasi si Kuya ang nagpagawa. Maya-maya'y lumabas si Joe na dala ang basahan, at pinunasan ang mesa sa may likod. Ang kilos niya ay tulad ng dati mabilis, tahimik, hindi paligoy-ligoy pero napansin ni Lisa na hindi ito sumasabat. Kahit dati ay may ugali itong magbigay ng side comment sa anumang bagong pangyayari sa bahay. Baka pagod lang, naisip niya, baka ayaw lang makisali. Ngunit ang hindi pagsali sa isang bahay na magkakadikit ang dingding ng loob at labas ay paraan din minsan ng pagpili ng panig, kahit hindi iyon ang intensyon. Kinahapunan, matapos matulog si Papa sa silyang kahoy sa sala, at maupo si Mama sa may bintana para magbalat ng bawang, lumapit si Liza at umupo sa bangkito sa tabi nito. Sa tapat nila, kita ang kalye, ang mga batang naglalaro ng tansan, ang kapitbahay na nagsasampay ng kupas na tuwalya, ang tricycle na dahan-dahang dumaan na may sakay na 2 sako ng bigas. Ma, sabi niya, pinipiling huwag pabilisin ang sarili. Ano ba talaga yung sinabi ni Kuya tungkol sa papeles? Sandaling tumigil si Mama sa pagbabalat. Wala naman, sabi niya lang, ayusin na raw habang may oras. Anong ayusin? Transfer, mga ganon. Kanino? Hindi sumagot agad si Mama. At sa hindi niya pagsagot, may mga lumang alaala si Lisa na biglang bumalik, si Mama na dating kayang paghiwa-hiwalayin ang away ng magkakapatid sa pamamagitan lang ng isang tingin. Si Mama na hindi nagtatago ng pera sa iisang lugar dahil alam niyang sa bahay, kahit hindi magnanakaw ang mga tao, may pangangailangang hindi agad sinasabi. Si Mama na palaging nagsasabing ang magkakapatid, kahit magkalayo ng ugali, ay dapat marunong mahiya sa isa't isa. Hindi pa naman napag-uusapan, sabi nito sa wakas. Sinasabi lang ni Noel, para raw hindi na kayo mahirapan sa huli. Sa huli, ulit ni Liza, at may kung anong pait sa simpleng salita. Parang kami ang iniisip, sumimangot si Mama. Anak, huwag kang ganyan. Nag-aalala lang yon. Alam ni Liza na pwede siyang tumigil doon, hayaang iyon ang maging huling linya. Maaari niyang tanggapin ang bersyon na ibinigay ni Mama, tulad ng dati niyang ginagawa sa maraming taon. Kapag si Noel ang nagpasya, isipin na lang na may dahilan. Kapag si Ben ang tumahimik, isipin na lang na iwas gulo. Kapag si Papa ang hindi umimik, isipin na lang na napagod na sa buhay. Pero sa pagkakataong iyon, hindi niya mapigil. Nag-aalala ba o nagmamadali? Tanong niya, marahan pa rin pero hindi na inosente ang tono. Napatingin si Mama sa kalye. Pareho siguro, sabi nito, at sa sagot na iyon ay mas marami siyang narinig kaysa sa nais marahil sabihin ng matanda. Noong gabing iyon, dumating muli si Noel, mag-isa. Dala niya ang isang brown envelope at isang supot ng hopya. Nang pumasok siya, ngumiti siya kay Mama, tinapik si Papa sa balikat, kinumusta si Iking na nakahiga sa banig at nagkukulay ng sasakyan sa lumang activity book. Karaniwan ang lahat. Masyadong karaniwan para sa loob ni Liza. Umupo si Noel sa sala at inilapag ang envelope sa mesa. May dadaan lang sa munisipyo bukas, sabi niya, naalala ko lang, baka pwedeng mapatingnan natin yung tax declaration, tagal nang hindi naaayos. Hindi siya diretsyong tiningnan ni Liza, si Papa ang sumagot, boses na parang nanggagaling sa malayo, nasa taas yata. Tingnan na natin mamaya, sabi ni Noel. Habang nandito ako. Naramdaman ni Liza na tumigas ang hawak niya sa basong huhugasan pa lang. Mula sa may kusina, nakita niya si Jonah na nagpatuyo ng kamay sa laylayan ng damit at pagkatapos ay dumiretso sa silid nila ni Ben.
Sumunod si Ben makalipas ang ilang minuto, hindi nagpaalam, parang gusto ring umiwas sa eksena, ngunit ayaw halatang umiiwas. Tanging si Mama ang nanatiling nakaupo sa gilid ng sofa, tahimik, at si Papa na biglang naging abala sa pag-alis ng mga himulmol sa shorts. Bakit kailangan ngayon? Tanong ni Liza sa huli, hindi na niya kayang magpanggap na normal lang ang gabi. Tumingin si Noel sa kanya na para bang hindi niya inaasahan ang tanong kahit tiyak na ilang araw na niya iyong inaasahan. Kasi nandito ako ngayon, sagot niya. Kailan pa ba? Puwerde naman sa ibang araw na kumpleto tayo. Kumpleto? Kailan ba huling naging kumpleto tayo? Bahagyang natawa si Noel, hindi dahil nakakatawa kundi dahil may ilang taong sanay na gamiting panangga ang magaan na tunog sa mabigat na usapan. Liza, papel lang to. Lahat naman nagsisimula sa papel lang. Sandaling lumamig ang hangin sa sala, o baka siya lang ang nakaramdam. Hindi agad nagalit si Noel. Iyon ang nakakailang sa kanya. Kapag mabait ang boses ng taong sanay magpasya, mas mahirap siyang tutulan dahil para kang lumalabas na ikaw ang naghahanap ng init. Anong iniisip mo? Tanong nito. Naaangkinin ko ang bahay. Ako na naman ang masama, wala akong sinabing ganun, pero iyon ang gusto mong palabasin. Ikaw ang naglalabas. Bumuntong hininga si Mama. Tama na muna, sabi nito, ngunit mahina ang boses, at walang sinuman ang lubusang sumunod. Si Papa, na ilang minuto nang walang ambag, ay tumayo na para bang pupunta sa banyo ngunit huminto rin sa gitna. Hindi naman kailangang magtaasan ng boses, sabi niya. Hindi pa naman mataas, naisip ni Liza, pero kilala niya si Papa, kapag sinabi nitong huwag magtaasan ng boses, ang ibig sabihin ay lumalagpas na sa komportableng kaya niyang tiisin ang nangyayari. Pa, sabi ni Noel, mas malumanay, ayoko ring magulo. Ang akin lang, kung sakaling may mangyari sa inyo, mas mahirap kung saka pa kami maghahalungkat ng papel. Buhay pa kami, sabi ni Lisa bago pa makasagot si Papa. Hindi niya binalak iyon. Pagkasabi niya, siya mismo ang unang nahiya, hindi dahil mali kundi dahil may mga katotohanan kapag inilagay sa gitna ng sala, ay biglang nagmumukhang bastos. Tumahimik ang lahat. Sa may kwarto, umiyak si Iking ng kaunti, marahil dahil naramdaman ang bigat sa boses ng matatanda. Lumabas si Jonah para buhatin ang bata, hindi tumitingin kahit kanino. Hindi naman yan ang ibig kong sabihin, sabi ni Noel. Pero hindi habang buhay malinaw ang isip ng tao, mas maigi ng maiplano. Plano para kanino? Tanong ni Liza, at sa pagkakataong ito ay hindi na niya alam kung ano ba talaga ang gusto niyang marinig. Minsan kasi nagtatanong tayo hindi para sa sagot kundi para may mailabas na pagod na matagal nang nakahimlay sa katawan. Tiningnan siya ni Noel, at may pagkapiko nang lumitaw sa mukha nito. Para sa lahat, sabi niya, lahat, ulit ni Liza. Kasama ba si Ate Maya, o dahil malayo siya, saka na lang. Kasama ba si Ben at pamilya niya na nakikitira rito, pero parang hindi dapat magsalita. O mas madali kasing kung kaninong kamay ang may susi, sa kanya na rin mapupunta ang paliwanag. Ano bang problema mo sa kandado? Hindi kandado ang problema. Ano? Iyong pakiramdam na may mga bagay ng pinapasya, nang hindi man lang ipinapaalam ng maayos. Nagkibit balikat si Noel, ngunit nakita ni Liza ang mabilis na paggalaw ng panga nito, tanda ng pagpipigil. Kaya nga nagpapaliwanag ako ngayon, pagkatapos mong gawin, kasi maliit na bagay lang yun, sa iyo. Hindi na nakisali si Mama. Umupo na lang ito ng tuwid, parehong kamay sa kandungan, gaya ng mga gabing nag-aaway sina Noel at Ben noong mas bata pa, at ayaw nitong pumili kung sino ang kakampihan. Ang kaibahan lang, noon, may hangganan ang away, may nasirang tabo, may nagtakbuhan, may humikbi, tapos umaga na naman. Ngayon, ang nakakatakot ay walang sumisigaw. Lahat ng salita ay maingat, at dahil maingat, mas tumatagal ang mga sugat. Sa huli, si Papa rin ang nagwakas. Bukas na lang, sabi niya, at sa tono niyang iyon ay hindi pakiusap kundi pagod. Wala akong gana ngayon. Tumayo si Noel, kinuha ang envelope, at inayos ang manggas ng polo. Sige, sabi niya. Babalik ako. Hindi niya sinabing kailan, hindi rin niya inilabas ang hopya. Naiwan iyon sa mesa, nakabalot pa rin. Parang paalala na ang mga bagay na dinadala para lumambot ang usapan, ay pwedeng hindi man lang mabuksan. Nang makaalis siya, walang nagsalita agad. Narinig lang ang kuliglig sa likod bahay at ang mahinang tunog ng pressure cooker sa kapitbahay. Si Papa ang unang umupo ulit, saka nagsindi ng isang sigarilyo sa may pinto kahit ilang buwan nang sinasabing tumigil na siya. Si Mama ay dahan-dahang tumayo at nagsimulang magligpit ng mga baso na halos hindi naman nagalaw. Si Ben ay lumabas mula sa silid at tumayo sa may pintuan,
parang hindi sigurado kung kabilang ba siya sa dapat magsalita o sa dapat manahimik. Tiningnan siya ni Liza, at sa unang pagkakataon ng gabing iyon, may bahagyang awa siyang naramdaman para sa kapatid. Hindi niya alam kung gaano nakatagal itong nasa loob, at gaano karami ang narinig, ngunit alam niyang may sariling uri ng pagkakahiya ang mga lalaking umaasa pa rin sa bubong ng magulang kahit may asawa't anak na. Hindi iyon laging katamaran, minsan iyon ay kakapusan ng loob, minsan ng pera, minsan ng tiyaga, at madalas ay halong lahat. May sinasabi ba sa inyo si kuya? Tanong niya. Umiling si Ben. Wala. Tumingin ito kay Papa. Pero may nabanggit siya sa akin dati, na kung maayos daw ang titulo, mas makakautang para sa renovation. Anong renovation? Singit ni Mama, mabilis. Si Ben ay tila nagsisi agad sa pagsagot. Wala naman, sabi lang niya, kung sakali. Hindi natin kailangan ng utang. Sabi ni Mama, at sa unang pagkakataon ay may tigas sa boses nito. Hindi malakas, pero matalim gaya ng kutsilyong sanay sa gulay at isda. At hindi kailangan ng renovation para may maipamana. Wala nang nagsalita matapos iyon. Ngunit para kay Liza, ang mas mahalaga kaysa sa nilalaman ng sinabi ni Ben ay ang simpleng katotohanang may mga usapang nauna sa sala ng gabing iyon. Hindi man detalyado, may mga pirasong gumagalaw na hindi nila sabay-sabay nakikita. Bago matulog, umakyat siya sa taas. Binuksan niya ang kahong karton sa ilalim ng kama. Isa-isa niyang ginalaw ang mga lumang notebook, altar booklet ng novena, sertipiko ni Maya sa school, at lumang sobre na may tatak ng Registry of Deeds. Wala roon ang hinahanap niya, at hindi rin niya alam kung dapat ba siyang matuwa o lalong kabahan. Sa kabilang dulo ng silid, umuugong ang electric fan na para bang nagsasalita sa sarili nitong luma at monotonong wika. Humiga siya ngunit hindi agad nakatulog. Naalala niya ang bahay noong mas bata pa sila, ang bakuran na may alagang manok ni Papa, ang puno ng bayabas na pinagtalunan nila noon kung pwedeng putulin dahil sinisira raw ang drainage. Ang mga pistang sama-sama silang nagsisimba. Ang panahong ang bahay ay hindi pa asset, kundi simpleng lugar na pinagmumulan ng amoy ng sinangag tuwing madaling araw at pawis ng mga unipormeng ibinibilad sa tali tuwing Lunes. Nakapagtataka kung gaano kabilis nagbabago ang pangalan ng isang bagay nang hindi naman nagbabago ang itsura nito. Kinabukasan, maagang umalis si Liza para sa trabaho sa maliit na lending office sa bayan, ngunit buong araw siyang wala sa huwisyo. Habang nagtatala ng bayad sa ledger at sumasagot sa mga tanong ng kliyenteng gustong humingi ng palugit, paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang brown envelope, ang kandado, ang sinabi ni Ben tungkol sa utang para sa renovation. At ang mukha ni Mama nang banggitin niyang, buhay pa kami, hindi siya sigurado kung sino ang ipinagtatanggol niya. Ang mga magulang ba nila, ang karapatan ng lahat, o ang dating anyo ng bahay sa isip niya, kung saan hindi pa sinusukat ang pagmamahal sa kung sino ang mas malapit sa papel. Sa tanghali, nag-text si Maya, simpleng mensahe lang, kumusta si Mama, di ko siya matawagan. Saglit na tinitigan iyon ni Liza, bago sumagot ng mahina signal dito, okay lang sila. Hindi niya sinabi ang tungkol sa gabi. Hindi dahil ayaw niyang ipaalam, kundi dahil biglang naramdaman niyang kapag naisulat niya ang nangyari, lalo itong magiging totoo, at baka hindi pa siya handa sa anyo nito kapag nasa screen na. Sa pag-uwi niya kinagabihan, nadatnan niyang tahimik ang bahay. Nasa kusina si Jonah, nagpiprito ng tuyo, si Iking ay natutulog, si Ben ay wala pa. Si Papa ay nasa harap ng bahay, kasama ang dalawang kapitbahay. Nag-uusap tungkol sa taas ng presyo ng patuka. Kahit wala naman na silang alagang hayop, si Mama ay nasa kanilang silid. Nang silipin ni Liza, nakita niyang nakaupo ito sa gilid ng kama, hawak ang isang transparent folder. Ano yan? Tanong niya. Nag-angat ng tingin si Mama, at sa mukha nito ay pagod na hindi dulot ng gawain sa bahay. Mga Xerox lang, sabi nito. Pinakuha ni Noel noon. Umupo si Liza sa tabi niya. Hindi agad inabot ni Mama ang folder. Ngunit hindi rin ito itinago. Sa manipis na plastic, kita niya ang ilang pahina tax declaration, lumang resibo ng amilyar, at isang photocopy ng titulo na may mga gilid na kumupas na. Ang pangalan ni na Papa at Mama ang naroroon. Normal yun. Pero sa likod ng isang pahina ay may form na hindi niya agad nabasa ng buo. Affidavit ang nasa itaas. May ilang bakanting puwang para sa lagda. Para saan to? Marahan niyang tanong. Hindi ko rin lubos alam, sabi ni Mama. At iyon marahil ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na narinig ni Liza, sa tinig nito ang malinaw na pag-amin ng hindi niya alam. Sabi ni Noel, standard lang daw kung sakaling ayusin ang transfer. Hindi pa naman pipirmahan, tinitingnan lang. Bakit nasa iyo? Kasi binalik ko.
Sabi ko, pag-uusapan muna. Huminga ng mabagal si Liza. Sa isang bahagi ng isip niya, gusto niyang magpasalamat dahil hindi basta-basta pumirma si Mama. Sa isa pang bahagi, may hiya siyang naramdaman dahil tila wala pala sa kanya ang papel ng tagapagligtas na palihim niyang inaangkin simula kagabi. Kaya naman palang mag-ingat ni Mama nang walang tulong niya. Ngunit kaakibat noon ang mas mabigat na damdamin. Kung totoo ngang may dinalang papel si Noel na lampas sa simpleng pag-aayos ng dokumento, gaano nakatagal niya itong iniisip? At gaano karami ang hindi pa nila naririnig? Nasaan si Papa? Tanong niya. Ayaw makialam, sabi ni Mama. Ngunit hindi masama ang pagkakasabi, higit na malungkot. Sabi niya, kung ano raw ang tama, iyon ang gawin, parang ganoon lang kadali. Tahimik si Liza. Sa kanilang pamilya, si Papa ang hindi malupit at hindi rin mapilit. Noong bata pa sila, ipinagmamalaki niyang hindi niya binubulyawan ang mga anak niya. Ngunit may edad na si Liza nang maunawaan niya na ang kabaitan na laging umatras ay maaari ring maging anyo ng pag-iwas, at kapag usapang lupa, pera, o mana na ang bumungad. Ang pag-iwas ng isang ama ay hindi nag-iiwan ng kapayapaan, kundi bakanteng espasyong agad pinupunan ng boses ng pinakamalakas ang loob. Inabot niya ang folder at isa-isang tiningnan ang pahina. Hindi siya eksperto. Maraming terminong legal ang halos hindi niya maintindihan, pero sapat ang nabasa niya para malaman na hindi lamang simpleng update sa amilyar ang pinag-uusapan. May mga salita roong donation, transfer, absolute. Alam ba ni Ate Maya? Tanong niya. Umiling si Mama. Ayoko munang gulo, pero mas lalong gugulo kapag huli na. Hindi sumagot si Mama. Sa halip ay tumingin ito sa pader kung saan nakasabit ang lumang wedding picture nila ni Papa Itim Puti. Bahagyang malabo, pero kita ang kabataan sa mga ngiti. Ayoko nang nagbibilangan kayo, sabi nito sa huli. Hanggat maaari, ayoko, hindi ako naghirap dito para sa huli. Papeles ang magdidikta kung sino ang may karapatan magsalita sa bahay. Hindi alam ni Liza kung bakit sa simpleng pangungusap na iyon siya halos maiyak. Marahil dahil iyon ang unang direktang pangungusap mula kay Mama na may kinikilingan at hindi ang isang tao kundi ang mismong karanasan ng pagkakaroon ng tahanan. Hindi naman namin gusto yon, Ma. Hindi ninyo gusto sa umpisa. Sagot nito, pero kapag nagsimula na, mahirap nang pigilan kung sino ang lalabas sa tao. Hindi na niya nasagot iyon. Dahil totoo. Dahil may ilang oras na simula nang makita niya ang kandado, nahuhuli niya ang sarili na nag-iisip ng hindi niya gustong aminin na kung sakaling may mangyaring hindi patas, hindi pwedeng si Noel lang ang may alam, na hindi pwedeng si Ben na nakatira rito ang basta maitulak palabas, na hindi pwedeng si Maya na nasa malayo ang mawalan ng boses, na hindi rin pwedeng siya na ilang taon ding nag-abot ng pera sa gamot at groceries ay magmukhang wala lang. At sa mismong pag-iisip ng lahat ng iyon, may bahagi ng sarili niyang gusto niyang pagalitan. Sapagkat totoo rin na ang katarungan, kapag malapit na sa lupa at pader, ay mabilis dumikit sa tanong ng parte. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Noel. Hapon iyon, maulap, at amoy ulan ang hangin. Nasa kusina si Liza, gumagawa ng kape para kina Mama at Papa. Nang marinig niya ang boses nito sa sala magaan, parang walang nangyaring tensyon noong nakaraang gabi. May dala siyang pandesal at isang plastic envelope. Kumusta? Bati nito, at isa-isang kinamusta ang lahat na para bang hindi siya ang dahilan kung bakit naging maingat ang bahay nitong mga huling araw. Hindi agad lumabas si Lisa. Narinig niyang kinausap nito si Mama tungkol sa kuryente, sa kapitbahay na nagbebenta raw ng manok, sa balita sa TV. Marahil iyon ang kakayahan ni Noel na kinaiinisan niya noon pa. Kaya nitong ipagpaliban ang sentro ng usapan hanggang sa ang ibang tao ang magmukhang masyadong sensitibo kapag sila ang unang nagbanggit. Nang ilapag niya ang mga tasa sa mesa, saka lang siya umupo. May pinatingnan ako sa kakilala, sabi ni Noel, marahang tinutok ang envelope sa gitna ng mesa. Hindi naman pala komplikado, mas maigi kung maililipat na habang buhay pa kayo, para malinaw. Kanino? Tanong agad ni Liza. Hindi na siya nagkunwaring dadaan lang. Tumingin si Noel kay Mama, hindi sa kanya. Puwedeng sa isang anak na mag-aalaga, o pwedeng co-ownership kung gusto nyo, depende sa desisyon nyo. Desisyon nino? Di ni na Mama at Papa. Na may dala ka ng form. Suminghap si Noel, pero pinigilan ang irita. Preparation lang yun. Lahat na lang binibigyan mo ng kulay, at ikaw lahat na lang pinapaputi. Naramdaman ni Liza sa gilid ng mata ang bahagyang paggalaw ni Mama, palatandaan na ayaw na naman nito ng diretsahang sagutan. Ngunit ngayong naroon na ang envelope, naroon na ang mga salitang hindi na maikakaila, imposibleng bumalik sa simpleng usapan tungkol sa drainage at amilyar. Liza,
Sabi ni Noel, mas mababa ang boses, praktikal lang ako. Huwag mo akong gawing masama dahil lang mas maaga akong mag-isip, praktikal ka para kanino? Para sa pamilyang to. Pamilya? O para sa paraan ng pagkakahawak mo sa pamilya? Tumawa si Noel ng maikli, walang saya. Ang lalim mo magsalita, simple lang naman. Tingnan mo si Ben, hindi nga nagsasalita. Napatingin sila pareho sa may pinto kung saan kakapasok lang ni Ben, pawisan at may bahid ng langis ang kamay. Saglit itong natigilan, para bang nasaktuhan sa eksenang ayaw salihan. Sige nga, Ben, sabi ni Noel. Hindi ba mas maigi kung malinaw, ikaw pa nga ang nandito. Kung gusto ni na mama at papa na sa iyo matransfer para may tumingin sa bahay, anong masama? Hindi agad sumagot si Ben. Ang mukha niyang madalas walang bakas ng iniisip ay biglang naging mas mabigat. Ayoko madamay, sabi niya sa wakas, basta kung ano gusto nila. Madadamay ka talaga, putol ni Liza. Ngunit hindi siya galit kay Ben ng mga sandaling iyon, mas higit siyang nanghihinayang, lahat tayo. Tumingin si Ben kay mama, saka kay papa, saka sa sahig. Ayoko ng away, ulit niya, hindi naman away kung malinaw, sabi ni Noel. Away na agad kapag may nagsalita, sabi ni Liza. Kaya nga maraming naaagrabyado, kasi pinapahiya mong mukhang sila ang magulo kapag nagtatanong sila. Sa gilid, si mama ay tumayo at pumasok sa silid, hindi malakas ang pagsara ng pinto. Ngunit parang iyon ang pinakamalinaw na tunog na narinig nila sa buong linggo. Walang sumunod agad, saglit na tila nahiya si Noel. Si Papa naman ay naupo lang, nakaawang ang labi, at halatang nais sanang magsalita, ngunit wala na namang napiling salita. Sa maikling katahimikang iyon, napansin ni Liza ang pandesal na dinala ni Noel. Mainit pa marahil kanina ngunit ngayoy malamig na, ang manipis na singaw ng kape sa tasa, ang ulap na lalong dumilim sa labas. Naalala niya bigla kung paano silang magkakapatid noon, ay sabay-sabay pang naghihintay sa may bintana kapag uuwi si Papa na may dalang tinapay, at kung paano ang simpleng pagkain sa parehong mesa ay sapat ng patunay na walang kulang. Hindi siya sigurado kung kailan nagsimulang umikli ang pagitan mula pag-aalala hanggang pag-angkin, mula pag-aayos hanggang pagkuha ng kontrol. Marahil matagal na, marahil ngayon lang sila napilitang tingnan. Tumayo si Liza ng marahan. Kinuha ang envelope mula sa mesa bago pa makasagot si Noel, at hindi iyon marahas na ginawa ngunit sapat para sabihin na tapos na ang formalidad ng paglalagay lamang nito sa gitna. Pag-uusapan to kapag nandito si Ate Maya, sabi niya. At hindi sa paraang may nakahanda ng dapat pirmahan. Hindi siya pinigilan ni Noel kaagad, tiningnan lang siya nito, mahaba, at sa tinging iyon ay wala ang tahasang galit na madaling sagutin. Ang naroroon ay isang uri ng pagkadismaya na parang sinasabing ikaw na naman ang humaharang sa praktikal na solusyon. At iyon marahil ang mas mapanlinlang na anyo ng kapangyarihan sa loob ng pamilya, kapag ang nagmamadali ay nagmumukhang responsable, at ang humihiling ng paghinto ay nagmumukhang emosyonal. Bahala ka, sabi ni Noel sa wakas, at tumayo na. Pero huwag niyong hintayin na lalo pang maging mahirap. Hindi siya nagsara ng pinto ng malakas paglabas. Hindi iyon ang ugali niya. Sa halip ay iniwan niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng sala, at mula roon ay pumasok ang amoy ng paparating na ulan, kasama ang malamig na hangin na gumalaw sa mga papel sa ibabaw ng mesa. Si Ben ay tahimik na lumapit at isinara iyon. Hindi nagsalita si Papa. Sa silid ni Mama, may narinig si Liza na mahinang pag-ubo o baka pigil na hikbi, hindi niya matiyak, hawak niya ang envelope. At sa manipis na kapal ng mga papel sa loob ay parang naramdaman niya ang kabuuan ng bahay, ang bubong na ilang beses ng tinagyaw ng bagyo, ang kusinang may amoy ng piniritong bawang, ang pader na may marka ng taas nilang magkakapatid noong elementarya pa sila, ang sahig na ilang ulit ng binalikan ng yabag ng mga umalis at umuwi, ang lahat ng hindi maisusulat ng buo sa alinmang affidavit at habang tumitindi ang unang patak ng ulan sa yero, doon niya unang naramdaman, hindi bilang ideya kundi bilang bigat sa dibdib, na ang totoong laban ay maaaring hindi magsimula sa araw na may pipirma, kundi sa mga gabing tulad nito, kapag kailangan mong hawakan ang isang bahay sa paraang hindi mo pa alam, kung kaya mong ipagtanggol ng hindi rin unti-unting hinihila papunta sa parehong gutom na gusto mong pigilan. Pinigilan niya ang sariling buksan agad ang envelope, hindi dahil may natitira pa siyang paggalang sa paraan ng pagdadala ni Noel ng mga papel, kundi dahil bigla siyang natakot sa posibilidad na may mga salitang, sa oras na makita niya ng malinaw, ay hindi na niya maibabalik sa pagiging kutob lamang. Nakatayo pa rin siya sa gitna ng sala habang ang ulan sa bubong ay lumalakas, at si Ben ay dumiretso sa kusina para patayin ang mahinang apoy sa kalan na hindi naman kailangang bantayan pa. Si Papa ay tumikhim,
humawak sa sandalan ng silya na para bang may sasabihin, ngunit sa huli ay umupo lamang ng mas mabigat kaysa kanina. Walang nagtanong kay Liza kung ibibigay ba niya sa kanila ang envelope. Walang nagsabing buksan na. Sa ganitong mga sandali, naisip niya, ang pamilya ay parang bahay ding luma, alam ng bawat isa kung aling tabla ang madaling lumagutok, aling siwang ang pwedeng pasukan ng ulan, at dahil doon, marami sa kanilang kilos ang hindi na ipinapaliwanag. Dahan-dahan siyang lumapit sa silid ni na mama at papa, kumatok ng bahagya, at pumasok ng walang hinihintay na sagot. Nasa gilid pa rin ng kama si mama, ngunit hindi na siya nakayuko. Ang mukha nito ay walang luha, at marahil iyon ang mas nakapagpalambot sa loob ni Liza, dahil mas madali sanang aluin ang isang umiiyak kaysa sa isang matagal nang pinipigilan ang sarili. Nasa akin muna, sabi niya, itinaas ng kaunti ang envelope. Tumingin si mama roon, pagkatapos ay sa kanya. Huwag mong itago na parang magnanakaw ka rin, sabi nito, hindi iyon paratang, mas masakit dahil hindi iyon paratang. Umupo si Liza sa tabi ng aparador, hindi sa kama. Hindi ko itatago, sabi niya. Ayoko lang nakapaggulong-gulo na, saka pa tayo magbabasa. Akala mo ba hindi ako magulong-magulo? Tanong ni mama, at doon lamang niya narinig ang bahagyang pagaspang sa boses ng matanda. Hindi siya nakasagot agad. Alam niyang mali na isipin na siya lamang ang nakakakita sa bigat ng nangyayari. Ngunit iyon nga ang likas na tukso ng sinumang anak na sanay maging tagasalo sa bahay. Untiin mong paniwalaan na ikaw ang mas malinaw mag-isip dahil ikaw ang mas sanay tumingin sa lamat. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Alam ko, sabi ni mama. Pero may mga bagay na kapag hawak ng anak, pakiramdam niya siya na ang dapat humusga kung alin ang tama para sa magulang. Huwag mong gayahin ang kapatid mo. Matagal na nakatingin si Liza sa hawak niyang envelope bago niya inihilig iyon sa hita niya. Marahil iyon ang unang paalala sa kanya sa linggong iyon na ang pagtutol at pag-angkin ay minsan magkamukha sa labas at nagkakatalo lamang sa paliwanag na ibinibigay mo sa sarili mo kapag mag-isa ka na. Hindi na niya binuksan ang envelope ng gabing iyon. Inilagay niya iyon sa loob ng lumang cabinet sa taas. Sa pagitan ng makapal na kumot at kahon ng mga Christmas decor na ginagamit lang tuwing Disyembre, at sa simpleng pagkilos na iyon ay nakaramdam siya ng kakaibang hiya. Parang may bahagyang bahagi ng sarili niyang lihim na gusto niyang ilayo sa lahat. Hindi iyon maganda sa pakiramdam. Hindi iyon marangal. Ngunit hindi rin niya maipagkaila na nang maisara niya ang pinto ng cabinet, bahagyang lumuwag ang dibdib niya, na para bang may isang gabing nabawi mula sa nagmamadaling kamay ng mundo. Kinabukasan, Sabado, maagang nagising si Liza sa tunog ng pagwawalis ni Jonah sa bakuran. Mula sa itaas ay naririnig niya ang regular na hagod ng tingting sa semento, tapos ang maikling paghinto kapag may naiipong basang dahon sa isang sulok. Karaniwan niyang naririnig ang mga tunog na iyon nang hindi pinapansin, ngunit mula nang magsimula ang usapan tungkol sa bahay, tila lahat ng gawaing dati karaniwang bahagi lang ng umaga, ay nagkaroon ng ibang kahulugan, ang pagwawalis, pagdidilig, pag-aayos ng paso, pag-aangat ng nakasampay kapag umuulan mga bagay na hindi nasusulat sa titulo, ngunit bumubuo sa pakiramdam ng pag-aari ng higit pa kaysa sa maraming pirma. Bumaba siya at nadatnan si Jonah sa may gilid ng lababo, nakataas ang buhok, may bahagyang pawis sa noo, kahit maaga pa. Ang aga mo, sabi ni Liza. Maraming kalat kapag umulan, sagot nito, saka ibinuhos ang naipong dahon sa sako. Walang kasunod. Ngunit nang abutin ni Liza ang takure para magsaing. Si Jonah na rin ang nagsalita. Galit sa akin si kuya mo. Napatingin siya. Bakit sayo? Nagkibit balikat si Jonah, pero hindi iyon iyong kilos na walang pakialam. Mas mukhang pagod sa bagay na inaasahan na. Nag-text kagabi. Nagtatanong kung anong sinabi ni Ben sa inyo. Sabi ko, wala akong alam. Huminto siya sandali, saka idinugtong, tapos sabi niya, huwag daw magpapadala sa emosyon, para raw sa lahat. Hindi napigilan ni Liza ang maikling paghinga na halos mapanlait, bagaman alam niyang hindi dapat kay Jonah ilabas ang inis. Lagi naman niyang para sa lahat. Minsan, marahang sabi ni Jonah habang pinipiga ang basahan, kapag paulit-ulit sinasabing para sa lahat, parang may isang taong gusto mong makalimutang may ibang gustong maramdaman. Tahimik si Liza. Hindi niya inaasahan ang ganoong linya kay Jonah, na sa loob ng mga taon ay naging bihasa sa pamumuhay sa gilid ng pamilya nila nasa loob ng bahay, ngunit hindi kailanman pinapayagang tumayo sa sentro ng desisyon. Minsan naiisip niya na si Jonah ang tipong babae na madaling maliitin ng mga biyenan at kapatid ng asawa dahil hindi mahilig magpaliwanag ng sarili. Ngunit ang katahimikan ng ilang tao ay hindi kakulangan ng pag-iisip,
kundi paraan lamang ng pagpili kung saan nila gustong ilagay ang lakas nila. Anong sabi ni Ben? Tanong niya. Wala rin. Nakaupo lang sa labas kagabi pagkatapos niyong mag-usap. Yumuko si Jonah para pulutin ang isang tansan na naipuslit marahil ni Iking sa paso. Hindi ko alam kung duwag siya o ayaw lang niya maging masama sa kahit kanino. Pareho pwede, sabi ni Liza bago pa niya mapigilan ang sarili. Napatingin sa kanya si Jonah, hindi galit ngunit matalim ng kaunti. Madali sa taong may sariling kinikita at sariling kuwarto ang magsabi kung sino ang duwag, natigilan si Liza. Hindi niya alam kung mas masakit ang sinabi o ang katotohanang kailangan niya munang marinig iyon mula sa asawa ng kapatid niya, bago niya nakita kung gaano kadaling gawing ugali ang isang bagay na maaaring bahagi rin ng pagkakasadlak. Hindi ko sinasabing, alam ko, putol ni Jonah, at umayos ulit ng tayo, pero kahit hindi mo sabihin ng diretsyo, naririnig pa rin, hindi na siya nagsalita. Si Jonah rin ang unang umiwas sa tingin at ipinagpatuloy ang pag-aayos sa kusina. Sa simpleng palitang iyon, may kung anong napahiya sa loob ni Liza, hindi dahil sa napagsabihan siya kundi dahil natuklasan niyang sa pagnanais niyang maging patas, may mga mukha pa rin siyang hindi gaanong nakikita. Nang lumabas siya para isampay ang basang trapo, nadatnan niya si Papa sa bangkong kahoy, sa harap ng bahay, nagkakape, nakatingin sa kalsada na para bang may hinihintay na hindi naman darating. Umupo siya sa tabi nito. Ilang sandali, ang tunog lang ng kutsarita sa tasa ang narinig nila. Pa, sabi niya, may gusto ka bang mangyari dito? Tila hindi agad na unawaan ni Papa ang tanong o sadyang pinili lang na huwag itong sagutin sa unang paraan na pumasok sa isip niya. Ano bang ibig mong sabihin? Sa bahay, sa lupa, humigop si Papa ng kape. Bahay pa rin naman yan kahit kanino nakapangalan. Napapikit si Liza saglit. Iyon na marahil ang pinakabuod ng pagkakaiba nila. Para kay Papa, ang pagiging tahanan ng bahay ay nakatali sa alaala at ugali ng mga taong nakatira rito. Para sa kanya, at marahil para rin kay Noel, alam niyang dumarating ang panahon na sapat ang isang papel para baguhin kung sino ang pwedeng magdesisyon kung sino ang mananatili. Hindi laging gano, sabi niya. Kapag nailipat na, may kapangyarihan na, anak sa anak din naman mapupunta. Hindi naman iisang anak lang kami. Kaya nga kayo magkakapatid. Hindi niya alam kung tatawa ba siya o maiinis. Parang pareho lang yun sayo. Napabuntong hininga si Papa, hindi sa pareho lang. Napagod na lang siguro ako sa kakaisip ng mga bagay na wala pa naman. Wala pa? Hindi niya naitago ang tigas ng boses. May form na, pa. Dahan-dahang nilapag ni Papa ang tasa sa tabi niya. Hindi naman ako pipirma ng hindi ko alam. Pero babasahin mo ba, o hihintayin mong may magpaliwanag sa'yo? Sa wakas ay tumingin si Papa sa kanya, at sa tinging iyon ay hindi galit ang nasa una niyang nakita kundi isang tahimik na pagkapagod na mas matanda pa sa usaping ito. Noong ginagawa itong bahay, sabi nito, mabagal, lahat ng sobra kong oras napunta dyan. Lahat ng overtime ko, lahat ng pahirapang biyahe, lahat ng away namin ng nanay mo dahil kulang ang pera. Ngayon, parang ang gusto niyo sa akin ay maging abogado pa. Hindi agad nakasagot si Liza, may kung anong gumuhit na awa sa kanya. Ngunit kasabay nito ay isang inis na ayaw niyang tanggapin dahil tila masyadong malupit laban sa matandang ama. Hindi abogado, kailangan lang may sabihin ka. Paano kung ang gusto ko, huwag kayong mag-away? Hindi na sapat ang gusto mo lang. Hindi siya sumigaw, ngunit pagkasabi niya ay agad niyang naramdaman ang bigat ng pangungusap, tila lalo yatang tumanda si Papa sa pagkakaupo. Maya-maya'y tumingin na lang ulit ito sa kalsada. Minsan, sabi nito, kapag masyadong maraming nagsasalita ng para sa tama, lalo akong hindi makakita kung saan ang kapayapaan. Hindi niya nasagot iyon dahil sa totoo lang, hindi rin siya sigurado kung ang hinahanap niya ba ay kapayapaan o katiyakan lamang na walang mauuna sa kanila sa paghawak sa desisyon. Sa kalagitnaan ng umaga, tumawag si Maya. Nasa labas si Mama noon, bumibili ng isda, at si Ben ay naghahanda umalis para mamasada. Si Lisa ang sumagot at, pagkabati pa lang ng kapatid. Alam niyang hindi na niya maitatawid sa, okay lang dito, ang lahat, may mga bagay na mas humahaba lamang kapag itinatago. Ikinuwento niya ng putol-putol ang nangyari ang kandado, ang usapan, ang form, ang paulit-ulit na pagbanggit ni Noel sa paglilipat. Tahimik si Maya sa kabilang linya, at dahil malayo ito, mas malinis marahil ang espasyong kinalalagyan ng mga salita niya. Wala siyang kailangang tingnang mukha habang inuunawa ang nangyayari. Akala ko ako lang ang may kutob. Sabi nito sa wakas. Noong nakaraang buwan, tinanong ako ni Kuya kung balak ko pa raw bang umuwi rito ng matagal kung sakaling kailangan mag-ayos ng bahay.
Sabi ko, depende sa trabaho. Parang sinusukat niya kung sino ang pwedeng sabihing wala rito, ba't hindi mo sinabi? Anong sasabihin ko? Kutob lang din, may maikling katahimikan. Narinig ni Liza ang mahinang ingay ng electric fan sa kabilang linya at may kung anong kirot sa simpleng alingawngaw na iyon parang paalala ng layo ni Maya, ng sarili ng upa, ng pang-araw-araw na buhay na hindi na maibabalik dito basta-basta sa isang tawag lang. Uuwi ka ba? Tanong niya. Hindi agad, sagot ni Maya, may duty ako hanggang Miyerkules, pero pwede akong umuwi Biyernes ng gabi. Biyernes pa. Halos isang linggo. Ngunit kahit paano, ang pagkakaroon ng tiyak na araw ay nagbigay kay Liza ng kakaibang pakiramdam na hindi siya nag-iisa sa paglalaban ng bagay na wala pa namang formal na nangyayari. Huwag mong ipaalam kay kuya na alam ko na, sabi ni Maya. Bakit? Kasi kapag alam niyang nakaposisyon na tayong lahat, lalo lang siyang magmamadali o magpapabait, pareho akong kinakabahan doon. Hindi napigilan ni Liza ang mahinang pagtawa, hindi dahil nakakatawa kundi dahil masyadong tama. Sige. At pakiusap. Dagdag ni Maya, huwag ka munang magpakabayani, huwag mong isipin na kaya mong pigilan lahat, sa salitang iyon siya tinamaan. Hindi niya alam kung may nakikita ba sa kanya si Maya na hindi niya nakikita sa sarili, o kung ang mga kapatid lang talagang matagal nang magkakilala, ay may paraan ng pagbigkas ng iisang kahinaan nang hindi kailangang pahabain. Nang gabing iyon, dumaan si Noel ngunit hindi pumasok, nasa labas lang siya ng gate at kinumusta si Papa na nagdidilig sa mga paso. Mula sa bintana, nakita ni Liza ang anyo nilang mag-ama sa pagitan ng mga patak ng ulan na kakasimula pa lang uli. Si Papa na bahagyang nakayuko, hawak ang lumang hose, at si Noel na nakatayo ng diretsyo. Isang kamay sa bulsa, tila nag-uusap lamang tungkol sa karaniwang bagay. Hindi niya marinig ang lahat, ngunit narinig niya ang ilang salitang pumailan lang sa tahimik na kalye, sayang, buwis, habang maayos pa, praktikal. Hindi siya lumabas. Hindi rin siya sumigaw na pumasok na lang kung may sasabihin. Ngunit habang pinagmamasdan niya sila, may dumating sa kanyang mas tahimik at mas masakit kaysa galit, ang pakiramdam na may mga pag-uusap na sadyang mas madaling gawin ng lalaki sa lalaki, ama sa anak na lalaki, sa labas ng bahay at hindi sa gitna ng kusina, kung saan ang mga babae sa pamilya ay tila nagiging bantay ng emosyong ayaw pangalanan ng iba. Nang umalis si Noel, saka lamang siya lumabas para kunin ang nakasampay. Ano sabi ni Kuya? Tanong niya kay Papa. Wala naman, sagot nito, nangangamusta lang. Tinitigan niya ang ama, ngunit ang mukha nito ay nakasarado na sa paraang pamilyar sa kanya. Noong bata pa siya, iyan ang mukha ni Papa kapag tinatanong kung bakit hindi niya napagalitan si Noel, kahit ito ang nagsimula ng rambulan, nang dalaga siya. Iyan din ang mukha nito kapag tinatanong ni Mama kung bakit may naipautang na naman sa kamag-anak na hindi nagbabayad. Iyon ang mukha ng lalaking gustong manatiling mabuti sa lahat, at dahil doon ay laging may itinatagong maliit na pagsisinungaling na hindi niya itinuring na pagsisinungaling. Nakahingi ba siya ng susi? Bigla niyang tanong. Halos hindi napansin ang pagkurap ni Papa, ngunit sapat iyon. Ano namang susi? Sa gilid. Bakit naman, pa? Bumuntong hininga si Papa. Humiram lang. May tiningnan sa drainage. Tumawa si Liza ng maikli, ubod ng lamig sa sariling pandinig. Hindi mo man lang sinabi. Anong kailangang sabihin? Bahay naman natin. Doon niya unang naramdaman ang manipis na guhit ng takot na hindi na lang para sa mga papel kundi para sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa parehong bagay. Para kay Papa, ang pagbibigay ng susi ay normal na kilos sa anak. Para sa kanya, isa iyong anyo ng unti-unting pagpayag na pumasok ang pasya, bago ang pag-uusap. Kinabukasan ng hapon, sumama si Liza kay Mama sa palengke. Hindi naman kailangang dalawa sila roon. Ngunit pareho marahil silang naghahanap ng pagkakataong makalayo sa bahay, nang hindi kailangang sabihing may iniiwasan sila. Habang pumipili si Mama ng talong at okra sa pwestong matagal na nilang binibilhan, napansin ni Liza kung gaano kadali para sa matanda na bumalik sa dating anyo ng sarili kapag wala sa loob ng bahay. Marunong tumawad ng hindi bastos, marunong ngumiti sa vendor, marunong magtanong tungkol sa apo ng tinderang dati niyang kapitbahay. Sa pagitan ng mga basket ng gulay at amoy ng isda, tila bumalik ng kaunti ang balanse niya. Ma, sabi ni Liza habang hawak ang supot ng kamatis, may gusto ba talaga si Noel para sa sarili niya, o natatakot lang siya sa gulo? Hindi siya agad sinagot ni Mama. Nagpaabot muna ito ng bayad sa tindero. Ang mga taong takot sa gulo, sabi nito pagkalakad nila ng kaunti, minsan sila pa ang unang gustong ayusin ang lahat ayon sa paraang sila ang kontrolado ang resulta. Ibig sabihin, oo.
Ibig sabihin, mahinang sabi ni Mama, kahit anak mo pa, hindi mo laging alam kung kailan nagsisimulang mahaluan ng takot ang pag-aalaga. Naramdaman ni Liza ang paglambot ng dibdib niya sa narinig, hindi dahil nakapagbigay iyon ng malinaw na sagot kundi dahil sa wakas ay may isang matatandang salita na hindi umiwas sa lambong ng usapin. Hindi kasakiman agad, hindi rin kabutihan lang, kundi halo. At marahil iyon nga ang dahilan kung bakit lalong nakakapagod. Walang malinaw na kontrabida sa bahay, tanging mga taong may kani-kaniyang paraan ng pagsagip sa kinabukasan, at sa pagsagip na iyon, may mga natatamaan. Pag-uwi nila, nadatnan nila si Ben sa likod bahay, nakayuko sa may drainage sa tabi ng maliit na gate, nakabukas ang kandado. May isang tubo siyang hawak at katabi niya ang dalawang hollow block na parang pansamantalang inalis sa gilid. Ano yan? Tanong ni Mama. Napalingon si Ben, napahid ng dumi ang kamay sa shorts. Bara raw sabi ni Kuya. Tinitingnan ko lang. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Liza bago pa sumagot si Mama. Ano naman sasabihin ko? Napapapasukin mo ulit si Kuya sa gilid kahit wala kaming alam. Hindi naman siya pumasok ngayon, pero binibigyan mo siya ng daan. Napatigil si Ben. Sa puntong iyon ay napansin ni Liza ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib nito, ang manipis na panginginig ng panga, na dati iniuugnay lang niya sa pagpipigil ng inis. Ano bang gusto mo? Tanong nito. Hindi malakas pero walang lambot, lahat na lang ba kailangang sa'yo manggaling, kapag tumulong mali, kapag nanahimik, duwag. Tumama sa kanya ang huling salita dahil alam niyang narinig pala ni Ben ang sinabi niya kay Jonah o naidating man lang dito. Hindi iyon ang hindi mo kailangang sabihin ng buo, alam ko na. Dumating si Jonah sa may pintuan, buhat si Iking na bagong gising at nakapatong ang mukha sa balikat niya. Hindi siya sumingit. Ngunit ang presensya niya roon ay sapat para ipaalalang may mga batang nakikinig, kahit wala silang nauunawaan ng buo. Umatras si Mama. Tama na. Hindi sa bakuran, sabi nito. Ngunit ng gabing iyon, kahit walang kasunod na pagtatalo, dumikit ang mga salita sa hangin. Habang naghahapunan sila, napansin ni Liza na hindi na tumitingin sa kanya si Ben. Hindi rin siya tinitingnan ni Jonah, bagaman maayos pa rin itong nag-abot ng sabaw kay Papa at nagbalat ng isda para kay Iking. Ang pinakamasama sa ilang alitan, naisip niya, ay hindi ang mismong salitang binitiwan kundi ang unti-unting pagbabago ng galaw pagkatapos kung paano naging mas maingat ang paghilig sa garapon ng toyo. Kung paano mas pinipiling ipadaan sa lamesa ang plato sa halip na direktang iabot sa taong kahaharap mo. Kinabukasan, Lunes, hindi siya pumasok sa trabaho. Nagpaalam siyang masama ang pakiramdam at hindi naman siya nagsinungaling ng lubos, may bigat nga sa katawan, bagaman hindi mula sa lagnat. Naisip niyang kausapin ang isang kapitbahay na kilala nilang dating clerk sa munisipyo, ngunit hindi niya ginawa. Naisip din niyang dalhin ang mga photocopy sa kakilala ng katrabaho niyang marunong sa lupa, ngunit napigilan siya ng boses ni Mama noong gabing sinabing huwag niyang hawakan ang mga bagay na parang siya na ang hahatol. Sa huli, ang ginawa lamang niya ay linisin ang aparador sa silid sa itaas at ilabas ang lumang photo album, isang gawaing wala sa plano ngunit marahil may sariling lohika. Kapag walang malinaw na paraan pasulong, may mga taong kusang bumabalik sa mga bagay na nagpapatunay na may buhay na umiral bago pa dumating ang problemang ito. Isa-isang lumitaw sa plastic sleeves ang mga larawan, si Noel na payat at seryoso noong graduation sa high school, si Ben na nakanganga sa harap ng birthday cake na gawa lang sa mamon at kandila, si Maya na may headband na pula noong Flores de Mayo. Siya mismo na naka-uniform, buhok na hindi mapakali, isang kamay sa balikat ni Mama. Si Papa na mas bata, tuwid ang likod, may hawak na martilyo sa harap ng bahay na hindi pa tapos ang pader. Sa bawat litrato, may maliit na kirot na parang may gustong sabihin ang nakaraan, ngunit hindi na maibabalik sa wika ng kasalukuyan. Napansin niyang sa halos lahat ng lumang kuha sa bahay, si Noel ang madalas nasa gilid ngunit nakatingin diretso sa kamera, na para bang noon pa man ay may ugali na itong humawak sa tingin ng ibang tao. Samantalang si Ben ay kadalasang nasa likod, kalahati lang ang katawan, parang hindi sigurado kung kasama ba siya sa mismong sentro ng memorya. Nahiya siya sa iniisip, hindi patas na magsimula ng pagkukwenta mula sa mga lumang larawan, hindi rin makatarungang maghanap ng ebidensiya ng kasalukuyang alitan sa loob ng isang panahong wala pa naman iyon. Ngunit hindi niya mapigilan ang isip, sa hapon ding iyon. Natuklasan niyang wala sa cabinet ang envelope. Hindi agad siya kinabahan, inisip muna niyang baka sa maling istante lang niya nailagay. Inalis niya ang mga kumot, kahon, lumang parol, ngunit wala roon ang plastic envelope ni Noel. Biglang nanlamig ang kamay niya.
Bumaba siya agad. Nasa kusina si Mama, naghihiwa ng sibuyas. Ma, kinuha mo ba yung envelope? Tanong niya. Umiling si Mama. Hindi. Sigurado. Tumingin sa kanya si Mama, bahagyang nasaktan marahil sa tono niya. Kung kinuha ko, sasabihin ko. Dali-dali siyang lumabas. Wala si Papa. Nasa pasada si Ben. Nasa likod si Jonah. Nagpapaligo kay Aiking. Lumapit siya roon, pilit inaayos ang boses. Jonah, may kinuha ka ba sa taas? Isang envelope. Napatigil si Jonah, hinawakan ang balikat ng bata para hindi madulas. Wala. May umakyat ba? Si Papa umakyat kaninang umaga. Naghanap ng lumang sinturon yata. Hindi na siya nagsalita. Bumalik siya sa harap at umupo sa bangko. Nanginginig ang binti hindi dahil sigurado siyang may kumuha, kundi dahil sa bilis ng pagtakbo ng isip niya sa lahat ng posibilidad. Maari ngang si Papa lamang, maari ring si Mama, at ayaw lang sabihin. Maaari ring si Noel, kung nakahingi ito ng susi sa taas, o kung si Papa mismo ang nagbigay. Ngunit sa bawat posibilidad, may ibang uri ng sakit. Kung si Noel, malinaw ang pakiramdam ng panlalamang. Kung si Papa, ang mas masakit ay ang pakiramdam na pinapasok na siya nito sa usapin, para lamang huli na siyang mabigyan ng alam. Kung si Mama, may halo iyong pagnanais na kontrolin muli ang bagay na dapat yata'y hawak niya talaga. Naramdaman niyang napakalayo na niya sa simpleng pag-aalala noong una niyang makita ang kandado. Ngayon, pati ang bawat hakbang sa hagdan, ay may kahulugan na. Gabi nang umuwi si Papa. Wala pa ring envelope, hindi niya sinugod agad ang ama. Nag-antay siya hanggang makapagpalit ito ng damit at maupo sa sala. Saka siya umupo sa tapat nito. Pa, sabi niya, inuulit ko lang. Kinuha mo ba yung envelope sa taas? Saglit na nagtagpo ang tingin nila. Doon niya nalaman ang sagot bago pa man nagsalita si Papa. Kinuha ko, sabi nito sa huli, walang paliwanag agad. Walang paghingi ng tawad. Tila iyon lamang ang katotohanang handa muna nitong ilapag. Nasaan? Nasa akin. Bakit? Huminga ng malalim si Papa at tumingin sa kisame. Gaya ng ginagawa nito kapag naghahanap ng salitang hindi agresibo. Dahil hindi tama na ikaw ang nagtatago. Hindi ko tinatago. Iniingatan ko. Pareho lang ang dating kapag hindi namin makita. Nasa bahay lang. Hindi mo sinasabi. Kasi wala namang pwedeng magdala palabas. At paano mo nalaman? Naputol siya. Sa unang pagkakataon sa ilang araw, si Papa ang may bahagyang tigas sa boses. Hindi sapat para matakot siya. Ngunit sapat para maalala niyang ang katahimikan nito ay hindi nangangahulugang wala itong sariling sugat. Anak, sabi nito, simula nang hawakan mo yon, parang ikaw na ang may hawak ng tama at mali dito. Hindi ako komportable. Gusto niya agad tumutol, sabihin na kung hindi siya kikilos ay lalo silang mauunahan. Ngunit may isang bahagi ng sinabi ni Papa ang kumirot dahil may katotohanan. Nasaan na ngayon? Mahina niyang tanong. Kay Mama. Napakagat siya sa loob ng pisngi. Bakit hindi sa inyong dalawa? Dahil bahay naming mag-asawa, to bago naging iniisip ninyong mana, matagal na walang nagsalita. Mula sa kusina ay narinig ang kalansing ng sandok ni Jonah. Sa labas ay may dumaan na nagtitinda ng taho kahit gabi na. Mahina ang sigaw, parang pagod na rin. Babasahin niyo ba? Tanong niya. Oo. Kailan? Kapag tahimik na. Napailing siya, hindi upang pagtawanan kundi dahil napakalabo ng kondisyong iyon. Sa bahay nila, ang kapag tahimik na ay pwedeng mga hulugan ng ilang araw, ilang buwan, o hanggang sa may mangyaring mas malaki na hindi na kayang iwasan. Kinabukasan ng umaga, habang naghihiwa siya ng bawang, lumapit si Ben, hindi ito umupo. Tumayo lang sa pagitan ng kusina at sala, parang hindi pa tiyak kung gaano katagal ang balak na pag-uusap. Aalis kami ni Jonah sa susunod na buwan, sabi nito. Napatingin si Liza, hawak pa rin ang kutsilyo. Saan? May nakuha kaming mauupahan malapit sa terminal. Maliit lang. Hindi siya nakasagot agad dahil hindi niya alam kung alin ang mauunang maramdaman gulat, lungkot, o ang mas masahol na kutob na ang desisyong ito ay may kinalaman sa lahat ng usaping ayaw nilang aminin. Bakit? Tanong niya sa wakas, kasi panahon na siguro, ngayon pa, hindi naman biglaan, matagal na rin namin iniisip. Dahil dito, nagkibit balikat si Ben, ngunit mabigat ang kilos. Bahagi siguro, ayoko na ring laging parang may utang na loob ang paghinga namin dito. Tumusok iyon kay Liza ng mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Sa lahat ng pwedeng ikasugat, marahil ito ang pinakatahimik at pinakamatagal ng nakahimlay sa bahay. Ang pakiramdam na may mga taong kahit araw-araw naglilinis, nag-aayos, nagbabantay ng bata, nagbubukas at nagsasara ng pinto,
ay patuloy pa ring parang panauhin lamang kapag usapang karapatan na. Hindi naman kayo ganon, sabi niya. Hindi sa'yo siguro, sagot ni Ben, pero sa pakiramdam ng tao. Hindi naman kailangang may magsabi ng diretsyo. Naramdaman niyang sumikip ang lalamunan niya. Nais sana niyang sabihin na kung aalis sila ngayon, lalo lang luluwag ang daan para sa gustong magmukhang pinakaresponsable sa bahay. Ngunit alam din niyang kapag sinabi niya iyon, para na rin niyang inaaming may halaga ang pag-occupy ng espasyo sa usaping karapatan. At marahil totoo nga, ngunit hindi niya gustong gamitin ang pangangailangan ng kapatid bilang estratehiya. Alam ba ni Mama? Hindi pa. Tumingin si Ben sa kutsilyong hawak niya. Huwag mo munang sabihin. Bakit sa akin mo sinabi? Kasi ikaw ang malamang unang makakaintindi, kahit paano. At kahit madalas mo akong maliitin, alam kong ayaw mo ring may itulak palabas. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Naalala niya ang sinabi ni Jonah, naalala niya ang mga gabing inisip niyang duwag si Ben. Naalala niya ang anyo nitong tahimik sa maraming hapunan na akala niya ay simpleng pag-iwas lang. May mga taong pala ay hindi nagsasalita dahil alam nilang sa mismong bahay na dapat nilang sandalan, sila ang unang mapapahiya kapag napalakas ang boses nila. Hindi niya agad nahanap ang tamang pangungusap. Hindi ko kayo gustong umalis dahil sa ganito, ang nasabi lang niya. Tumango si Ben, na para bang iyon lang din ang inaasahan niyang marinig. Ayoko rin, pero ayoko ring manatili na ganito. Pagkaalis niya, matagal na nakatayo si Liza sa kusina. Unti-unting nagkulay ginto ang ginisang bawang hanggang muntik ng masunog. Pinatay niya ang apoy, at sa amoy nitong bahagyang mapait ay may pamilyar na pakiramdam ng pagkakamali na hindi na maibabalik sa unang timpla. Nang gabing iyon, dumating ang tawag ni Maya na nakabook na raw siya ng biyahe sa Biyernes. Sinabi ni Liza ang tungkol sa balak ni Ben. Nanahimik si Maya sandali. Kita mo, sabi nito pagkatapos, hindi pa nga nalilipat ang papel, may gumagalaw na. Anong gagawin natin? Wala muna, sabi ni Maya. Hintayin mo ko. Parang lahat na lang naghihintay. Mas mabuti yon kaysa may isang taong gumagalaw ng mag-isa, at iniisip na siya lang ang tama. Alam ni Liza na may bahaging para sa kanya ang huling linya, at kahit masakit, hindi niya iyon maikakaila. Pagsapit ng Huwebes, lalong naging maingat ang bahay. Si Mama ay halos hindi sumasali sa mahahabang usapan. Pero napapansin ni Liza na mas madalas nitong hawakan ang susi ng aparador o kaya'y ilipat-lipat ang mga folder sa kanilang silid na para bang nais nitong siguraduhin sa sarili na may kontrol pa ito sa kahit isang bagay. Si Papa naman ay tila lalong nagiging maliit sa loob ng sala, madalas nakaupo, bihirang magsimula ng paksa, at kapag tinatanong tungkol kay Noel ay mamaya na natin pag-usapan, ang laging sagot. Si Noel ay hindi dumadalaw pero patuloy ang pagte-text, minsan kay Mama, minsan kay Papa, minsan kay Ben. Hindi na ipinapakita sa kanya ang mga mensahe, ngunit hindi niya kailangan makita lahat para maramdaman ang tuloy-tuloy na presensya ng kapatid, gaya ng ulan na hindi malakas, ngunit sapat para magbabad ng lupa sa loob ng maraming araw. Biyernes ng gabi, dumating si Maya bitbit ang isang medium na bag at ang pagod ng mahabang biyahe, walang drama sa pagdating niya, walang iyakan. Hinalikan lamang niya si Mama sa pisngi, niyakap si Iking, kinumusta si Papa, at tinanong kung may pagkain pa. Ngunit pagkaraan ng hapunan, nang makapasok silang tatlo ni Liza at Mama sa silid sa itaas, para ayusin kunwari ang lumang damit, nagbago ang timpla ng hangin. Inilabas ni Mama ang envelope mula sa ilalim ng tiklop ng kumot. Hindi agad ito hinawakan ni Maya. Tinitigan niya muna iyon, parang gustong tiyakin na hindi lamang usap ang pinagmulan ng lahat nitong bigat. Bubuksan natin? Tanong ni Liza. Tumingin si Maya kay Mama. Kung gusto mo. Saglit na ipinikit ni Mama ang mata, saka tumango. Binuksan ni Maya ang envelope ng maingat, hindi mabilis. Isa-isang inilatag sa kama ang mga photocopy, ang draft na affidavit, ang form na may mga bahagi para sa lagda, at ang isang papel na may sulat kamay sa gilid mga notes marahil ni Noel, o nang nakausap nito. Doon nila mas malinaw na nakita ang balangkas, hindi simpleng pag-aayos lang ng buwis, kundi mungkahing ilipat ang pagmamay-ari, habang buhay pa ang mga magulang. May opsyong sa iisang anak ipapangalan muna saka na lang aayusin, ang hatian kapag kailangan. Walang tahasang nakasaad kung sino ang anak na iyon, ngunit sa katahimikan nilang tatlo, hindi na kailangan pang pangalanan kung kaninong paraan ng pag-iisip ang nakatuntong sa mga linyang iyon. Ang dali niyang sabihin na para sa lahat, bulong ni Maya, hindi sa galit kundi sa isang uri ng pagkapagod na galing sa pagkilala sa pattern. Kapag nasa isang pangalan muna, hindi na para sa lahat yan.
Sabi niya, pwede raw co-ownership, sabi ni Liza. Kapag gusto nila, kota. Kapag gusto nila, ulit ni Maya, saka tumingin kay Mama. At gusto mo ba? Matagal bago sumagot si Mama. Sa ibaba, maririnig ang mahinang tunog ng telebisyon na binubuksan ni Papa para may ingay kahit hindi niya pinapanood. Sa labas, may tumatawang mga kabataang pauwi mula sa kanto. Sa loob ng silid, tila nakabitin ang lahat sa pagitan ng tatlong babae na pagod na sa sarili nilang pag-iingat. Ang gusto ko, sabi ni Mama sa wakas, huminto muna ang lahat sa pag-aakalang kailangang mauna. Walang nagsalita pagkaraan noon. Si Maya ang unang umupo sa gilid ng kama at inayos ang mga papel sa isang maayos na tumpok. Si Liza naman ay tumingin sa pader, sa maliliit na bitak na dati hindi niya pinapansin. Ramdam niya ang bigat ng mga susunod na araw, ngunit may kakaibang pagbabago ring nangyari sa loob niya, hindi dahil may malinaw na plano na, kundi dahil sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi na siya nag-iisang humahawak sa pangamba. Gayunman, sa ilalim ng bahagyang ginhawang iyon ay may isa pang damdaming tahimik na umupo sa tabi niya ang kaalaman na kapag bumaba sila mula sa silid na iyon, wala pang nalulutas, at ang mga papel na nakalatag sa kama ay hindi lamang tungkol sa bahay kundi tungkol sa lahat ng bagay na matagal nang hindi nasusukat sa pamilya nila hanggang sa mapilitan silang magtanong. Isa-isa, kung sino ba talaga ang may kakayahang maghintay, at kung sino ang unti-unti nang hindi marunong tumigil. Tumigil si Maya sa pag-aayos ng mga papel, na para bang ang salitang iyon ay hindi lamang dulo ng pangungusap ni Mama, kundi isang bagay na kailangan muna nilang ilapag sa gitna, bago sila muling huminga ng maayos. Hawak pa rin niya ang affidavit. Bahagyang nakakunot ang noo sa paraan ng taong sanay magbasa ng malinaw na instruksyon, ngunit hindi pa rin komportable kapag ang nasa harap niya ay mga salitang may lakas na baguhin ang ugali ng isang pamilya. Si Liza ay nakatayo sa gilid ng kama. Isang kamay nakapatong sa lumang kabinet, at sa unang pagkakataon mula nang umuwi si Maya, ay pakiramdam niyang may kasama siyang tumingin sa parehong lamat, ngunit hindi iyon sapat para mawala ang pagod. Ang pagkakaroon ng kakampi ay hindi agad kaginhawaan, minsan nagiging mas malinaw lang nito ang laki ng bagay na matagal mo nang binubuhat ng mag-isa. Ayaw ko ng confrontation ngayon, sabi ni Mama matapos ang mahabang katahimikan, pagod na ako. Hindi naman kailangan ngayong gabi, sabi ni Maya. Maingat ang boses, pero kailangan nating malinaw kung ano ang ayaw mo. Umupo si Mama sa tabi ng mga papel, hinaplos ng minsan ang laylayan ng kumot na parang doon naghahanap ng tamang salita. Ayaw kong mailipat sa iisang pangalan. Ayaw kong may magmukhang tagapagmana habang buhay pa kami. Ayaw ko ring may magpalabas na hindi ko naiintindihan ang pipirmahan ko. Hindi malakas ang pagkakasabi niya. Ngunit sa bawat sukat na tinanggal niya sa mga salitang iyon ay may isa namang timbang na idinadagdag sa loob ni Liza. Ito marahil ang matagal na niyang gustong marinig, hindi hinala, hindi pag-iwas, kundi malinaw na pagtukoy sa hangganan. Ngunit kasabay ng ginhawang iyon ay may dumating ding hiya, dahil kung totoo ngang kaya palang magsalita ni Mama ng ganito, kapag kailangan, ano ba ang ipinaglalaban niya nitong mga nakaraang araw, bukod sa sarili niyang takot na maunahan. Sabihin mo na lang yan kay Kuya, sabi ni Liza, at agad ding napansin sa sariling boses ang bahagyang pakiusap na parang utos. Napalingon si Maya sa kanya, ngunit hindi nagsalita. Si Mama naman ay umiling. Hindi ganoon kadali. Bakit hindi? Napabuntong hininga si Mama. Dahil anak ko pa rin siya. Dahil kahit anong sabihin ninyo, alam kong sa isip niya, umaayos lang siya ng bagay na sa tingin niya ay mapapabayaan kung hindi siya kikilos. At dahil kapag sinabihan ko siyang huwag muna, hindi iyon basta wag sa papel. Para sa kanya, parang sinasabi ko ring wala akong tiwala, walang umimik. Doon muling bumalik kay Liza ang bagay na ilang ulit nang dumarampi sa kanya simula pa noong kandado, ang posibilidad na walang iisang malinis na anyo ang pagkakamali sa pamilya. May mga pagkuha na hindi kinikilalang pagkuha dahil tinatawag muna nilang pag-aayos. May mga pagpilit na isinasuot ang mukha ng pag-aalala, hanggang sa mismong nananakit ay kaya pang paniwalaang siya ang pinakamaraming ina ko. Kung hindi mo sasabihin ng diretsyo, sabi ni Maya, mas mabagal kaysa dati, lalo lang siyang mag-iisip para sa'yo. Tumingin si Mama sa kanila pareho, pagkatapos ay sa mga papel. Bukas, sabi niya, kapag nandito kayong lahat, hindi na pinilit ni Liza ang mas tiyak na oras, bagaman sanay siyang mainis kapag ang isang desisyon ay isinasabit na naman sa salitang bukas. May kung anong pagkilala siyang naramdaman sa tono ni Mama. Hindi ito pag-iwas lamang kundi paraan ng pagtitipon ng sapat na loob. Bumaba silang tatlo mula sa silid na bitbit ulit ang envelope,
at sa bawat baitang ng hagdan ay parang may bahagyang tunog ng lumang kahoy na nagpapaalala na hindi sa itaas o ibaba nagsisimula ang pagbitak, kundi sa bigat na palaging dinadala ng hindi pinapansin. Sa sala, nakaupo si Papa sa harap ng telebisyon, nakabukas ang balita ngunit mukhang hindi naman sumusunod ang tingin niya sa mga larawan. Nang makita niya ang envelope sa kamay ni Maya, hindi siya agad nagsalita. Minsan, naisip ni Liza, mas lantad pa ang konsensya sa katahimikan ng isang tao, kaysa sa kung anong kaya niyang sabihin sa oras na pinilit. Bukas tayo mag-uusap, sabi ni Mama, hindi na humihingi ng pahintulot, dahan-dahang tumango si Papa. Wala siyang tanong kung bakit kailangang bukas, kung bakit hindi ngayon, kung bakit nasa labas ng dating gawi ang tono ng asawa niya. Iyon ang una sa maliliit na pagbabago na napansin ni Liza ng gabing iyon, hindi pagpayag pa, ngunit hindi na pag-iwas na parang walang naririnig. Si Ben at Jonah ay tahimik na naghugas ng pinggan matapos ang hapunan. Si Maya ay naupo sa may bintana at kinumusta si Iking na masiglang nagpapakita ng bagong laruan na gulong lang pala ng sirang kotse. Si Lisa naman ay nagtupi ng mga tuwalya na tuyo na sa sampayan. Walang direktang usapan tungkol sa envelope, ngunit tila alam ng buong bahay na kinabukasan ay may kailangang ipangalan hindi lamang sa lupa kundi sa paraan nilang matagal nang nagpapanggap na sapat ang hindi pagsasalita. Bago matulog, lumapit sa kanya si Jonah habang inililigpit nila ang natirang baso sa mesa. Uuwi na pala si Maya, mahinang tanong nito. Hindi pa, nandito muna siguro hanggang linggo. Tumango si Jonah. Mukhang may nais pang sabihin, ngunit tinimbang muna iyon sa loob. Naisip pa rin naming umalis, sabi niya sa wakas, hindi nakatingin kay Liza kundi sa plastik ng mesa. Hindi dahil tinutulak mo kami, para hindi mo isipin iyon. Napahawak si Liza sa gilid ng mangkok. Hindi niya inaasahan na may puwang pa pala sa gitna ng lahat ng ito para sa ganoong paglilinaw, at dahil hindi niya inaasahan, mas mabigat ang dating. Hindi ko kayo gustong umalis, ulit niya, ngunit sa pangalawang pagsabi ay mas kaunti ang kumpiyansa, dahil alam niyang ang isang kagustuhan ay hindi naman bahay, hindi nito napapalitan ang pakiramdam ni Ben ng paghinga ng may utang na loob. Alam ko, sabi ni Jonah, pero may mga bagay na kapag araw-araw mong nararamdaman, hindi mo na hinihintay na may magsabi ng diretsyo. Saglit itong tumingin sa kanya, at sa tinging iyon ay walang sisi na malinaw. Higit na may pagod na matagal ng kinimkim para manatiling maayos ang anyo ng sarili sa loob ng bahay ng iba. Minsan, dagdag nito, kapag pare-parehong may mabuting dahilan ang mga tao, lalo kang nahihirapang humanap kung saan ka lulugar. Matagal nakatayo si Liza pagkalis ni Jonah. Ang simpleng pangungusap ay parang mahinang pag-untog sa salamin. Hindi ito ang pinakamalakas na tunog sa buong linggo, ngunit sapat para mapatingin ka sa sarili mong refleksyon. Kinagabihan, nahirapan siyang matulog. Naririnig niya mula sa kabilang kwarto ang mababang boses ni Maya at Mama, pagkatapos ay ang paghinto. Pagkatapos ay muling pag-usad ng usapan sa paraan ng mga babaeng hindi gustong magising ang buong bahay, pero ayaw na ring magkunwaring wala silang pinag-iisipan. Hindi na niya pinagpilitang pakinggan ang bawat salita. Humiga siya ng nakatihaya at pinilit tandaan ang bahay, bago ito naging usapin. Ang kisame na minsang tinutuluan tuwing malakas ang bagyo. Ang lumang orasan sa sala na laging nahuhuli ng 7 minuto, ang amoy ng mantika sa kortina, ang mga peklat ng bahay na hindi nila ikinahihiya dahil bahagi iyon ng taon-taon nilang pamumuhay. Nakapagtataka, naisip niya, kung gaano kabilis nagiging dahilan ng pagtutol ang mismong mga bagay na dati katibayan ng pagsasama. Kinabukasan, Sabado, mainit agad ang umaga kahit maaga pa. May kakaibang pag-aayos sa bahay. Hindi iyong pandiwang may kinalaman sa palamuti, kundi iyong uri ng pag-aasikaso na ginagawa ng mga taong nais maging handa sa usapan na ayaw naman nilang amining pinaghahandaan nila. Mas maaga si Mama sa kusina. Si Papa ay nagtabas ng tuyong sanga sa harap. Si Maya ay tumulong magwalis ng hagdan, kahit hindi naman iyon madalas gawin kapag umuuwi siya. Si Ben ay nagbuhat ng lumang timba mula sa likod ng hindi kailangang utusan. Walang nagsasabing may pulong, ngunit alam ng lahat na naghihintay sila sa pagdating ni Noel. Dumating siya bago magtanghali, may dalang puto at 2 supot ng pansit mula sa karinderya sa kanto, na para bang ang pagdadala ng pagkaing sapat para sa buong bahay, ay isang paraan pa ring mabuksan ang pinto, nang hindi kailangang humingi ng tawad sa bigat ng dahilan ng pagpunta niya. Binati niya si Maya na parang kaswal lamang ang pag-uwi nito. Kinumusta si Mama, hinaplos ang ulo ni Iking, at umupo sa sofa na parang walang pagbabago sa pagitan ng mga linggong lumipas, hindi agad nagsimula ang usapan. Kumain muna sila.
Ang tunog ng kubyertos, plastik ng supot, mahihinang tanong kung sino ang gusto pa ng pansit lahat ng ito ay nakadagdag sa kaba ni Liza ng higit sa sigawan. Minsan ang pinakakapansin-pansing anyo ng alitan ay ang pagpipilit ng lahat na panatilihing ordinaryo ang bawat kilos. Pagkatapos kumain, si Mama rin ang naglagay ng baso sa mesa at umupo ng maayos. Inilagay ni Maya ang envelope sa gitna, hindi pa bagsak, ngunit hindi rin palihim. Doon lamang tumingin si Noel ng diretso sa mga papel, at sa mukha niyang sanay maging maingat, may isang saglit na mabilis lamang ngunit malinaw sa mata ni Liza hindi pagkagulat, kundi pagkakailang na hindi na niya hawak ang bilis ng usapan. Noel, sabi ni Mama, at tahimik agad ang sala. Ayoko nitong ilipat sa isang pangalan. Ayoko nang may nakahanda ng papeles na parang pirma na lang ang kulang. At ayoko nang minamadali ako, wala sa boses ni Mama ang inip o luha. Sa pagkakatanda ni Liza, bihira itong magsalita ng ganito. Hindi iyon matalas, ngunit wala ng awang inilalagay para palambutin ang pagtanggap ng iba. Tumingin si Noel sa ama nila, pagkatapos kay Maya, saka kay Liza, at sa huli bumalik kay Mama. Ma, sabi niya, kaya nga ako naghahanda para wala kayong aalalahanin. Mas lalo akong naaalarma kapag ako ang may-ari pero ibang tao ang nagmamadali, sagot nito. Si Liza ay nakaupo lang ngunit naramdaman niyang bahagyang uminit ang tainga niya sa simpleng linya ni Mama, marahil dahil malinaw itong nagsabi ng bagay na ilang araw na niyang sinusubukang pangalanan sa sariling isip. Hindi kita minamadali, sabi ni Noel. Nagbibigay lang ako ng option. Option na may form na, sabi ni Maya sa unang pagkakataon simula nang umupo sila. At may suggestion na sa isang pangalan muna ilalagay. Lumipat kay Maya ang tingin ni Noel, at nakita ni Liza ang pamilyar na pagnipis ng ngiti nito, hindi pa galit, ngunit nag-aayos na ng sarili para sa paliwanag. Dahil ganoon minsan ang praktikal. Praktikal sa proseso, oo, sabi ni Maya, hindi laging praktikal sa relasyon. So ano, hahayaan na lang hanggang magkaroon ng gulo. Hindi ba't nagsisimula na nga? Mahinang tanong ni Liza bago pa niya mapigilan ang sarili. Hindi sumagot agad si Noel. Ang pinakaunang napansin ni Liza ay hindi ang ginawa nito, kundi ang hindi niya ginawa, hindi siya nagtaas ng boses. Sa halip ay ipinatong niya ng mahinahon ang dalawang kamay sa tuhod at bahagyang yumuko, gaya ng ginagawa ng taong naniniwalang kapag siya ang pinakamahinahon sa silid. Siya rin ang lalabas na pinakamatino. Kung may gulo man, sabi niya, dahil lahat kayo agad iniisip na may masama akong balak. Hindi lahat, sabi ni Mama, pero hindi rin ako bulag. Tumigil si Noel. Sa isang maikling sandali, may nakita si Liza sa mukha ng kuya niya na hindi niya agad na isalin sa galit o hiya. Marahil iyon ang anyo ng taong sanay maging maaasahan kapag hindi siya kaagad pinuri dahil sa pag-aasikaso. Ano bang gusto niyo? Tanong ni Noel. Sabihin niyo ng diretsyo. Ang gusto namin, sagot ni Maya, walang ililipat ng palihim, walang papel na ilalabas na parang napag-usapan na, at kung may usapan man tungkol sa ari-arian, hindi sa paraang may isang taong mas maraming alam kaysa sa iba. Hindi ko naman itinatago, hindi mo ring ipinapaalam ng buo, sabi ni Liza. Dito na sumabad si Papa, at ang pagsasalita niya ay sapat para mapatingin ang lahat sa kanya dahil bihira na siyang magsimula ng sentensya sa gitna ng ganitong usapan. Noel, sabi niya, marahang-marahan, hindi ko gusto ang may nagmamadali para sa akin. Walang bigat sa volume, ngunit sa mismong katotohanan siya ang nagsalita, parang lumipat ang ayos ng hangin sa sala. Si Noel ay saglit na natigilan, marahil iyon ang unang beses na direkta siyang sinagot ng ama nila mula nang magsimula ang usaping ito. Pa, kaya nga, narinig ko na ang kaya nga mo, putol ni Papa, at hindi iyon matalim kundi pagod. Siguro tama ka sa ilang bagay, matatanda na kami. Mahirap ang papel kapag huli na, pero hindi ibig sabihin noon na kailangang may maghanda na parang pumapayag na kami. Napatingin si Liza sa ama. Sa loob ng ilang araw na paghihintay niya na magsalita ito, hindi niya inasahang kapag dumating man ang sandaling iyon ay mas malungkot kaysa matagumpay ang mararamdaman niya. Sapagkat sa bawat salitang lumalabas kay Papa, mas malinaw ding nakikita kung gaano katagal niyang piniling huwag humawak sa gulong bagay. So anong gusto mo, Pa? Tanong ni Noel, at sa pagkakataong iyon ay may manipis ng lamat sa mahinahong anyo ng boses niya. Walang mangyari? Ang gusto ko, sabi ni Papa. Saka tumingin kay Mama bago ipinagpatuloy, manatili muna sa amin ang nasa amin. Kapag gusto naming magpasya, kami ang magsasabi. Hindi suggestion ang uunahin, walang umimik agad. Sa labas ay may dumaan na motorsiklo. Sa kusina ay kumalansing ang kutsarang naiwan marahil sa pinggan.
Ang pinakamaliit na tunog ay biglang naging malinaw kapag ang mga tao sa silid ay lahat nakatingin sa iisang bagay na hindi nila kayang bawasan. Akala ko, sabi ni Noel sa wakas, at ang tono niya ngayon ay hindi na ganoon kaplansa, ang gusto niyo may umaalalay sa inyo. Kapag hindi ako kumilos, sasabihin niyo rin pabaya ako. Walang nagsabi niyan, sabi ni Mama. Hindi ko kailangang marinig bago ko maramdaman, sagot niya. At doon unang kumirot sa loob ni Liza ang posibilidad na sa ilalim ng pagka-agresibo ng kuya niya ay may sarili rin itong uri ng takot hindi sapat para patawarin ang lahat, ngunit sapat para gawing mas mahirap ang puot. Simula pa noon, patuloy ni Noel, kapag may kailangang ayusin, ako ang tinatawag. Kapag may kailangang kausapin sa barangay, ako. Kapag may sira ang bubong, ako. Ngayon, kapag inuna kong pag-isipan ang papeles, ako na ang masama. Hindi ka masama dahil nag-isip ka, sabi ni Maya. Nagmukha kang nangunguna sa karapatan na hindi pa sayo. Hindi ko inaangkin, pero gusto mong may hawak ka sa paraan. Napasandal si Noel at tumingin sa kisame, na parabang naroroon ang sagot na ayaw ibigay ng sinuman sa kanya. Sa mga sandaling iyon, mas lalo siyang nagmukhang panganay, hindi sa awtoridad, kundi sa bigat ng ugaling matagal ng sumalo, at kalaunan ay naniwalang ang pagsalo ay may kaakibat na mas malaking karapatang humawak sa direksyon. Naisip ni Liza na marahil ito rin ang dahilan kung bakit may bahagi sa kanya na noon pa man ay lagi ring tutol kay Noel kahit hindi pa usapang mana. May mga taong kapag masyadong nasanay maging kailangan, dumarating sa puntong hindi na nila naririnig ang pagitan ng pagtulong at pangunguna. Hindi ko gusto yung isang pangalan, sabi ni Mama, mahinahong ngunit buo. At ayoko ring gamitin ang pangangailangan ng kung sino ang nandito o wala rito para sukatin kung sino ang mas may bahagi. Sa linyang iyon ay bahagyang gumalaw si Ben, na nakaupo sa gilid ng sala mula pa kanina, tila handa sa anumang papel maliban sa magsalita. Napatingin si Noel sa kanya. Ikaw, tanong nito, wala ka bang sasabihin? Matagal bago sumagot si Ben. Nasa kandungan niya ang dalawang kamay, magkasalikop, gaya ng taong ayaw magpalutang ng anumang porma ng pag-angkin, kahit sa kilos. May sasabihin sana, sabi niya sa wakas, mahina ngunit malinaw, pero ayoko nang magsalita, na parang ang dahilan ko ay dahil nakatira ako rito. Naramdaman ni Liza ang bahagyang pagbigat ng dibdib. Hindi iyon simpleng pag-atras. Sa pagkakakilala niya sa kapatid, isa iyong uri ng pagprotekta sa natitira pang hiya ng sarili. Wala namang nagsasabing gano, mabilis na sabi ni Noel. Hindi man sabihin, sagot ni Ben, nararamdaman din. Walang tumutol. Mula sa may pinto ng kusina, naroon si Jonah, hindi pa rin sumasali ng tahasan, ngunit hindi na rin lubusang lumalayo. Sa mukha niya ay walang paghahamon, tanging pagod na sanay ng maging tahimik sa bahay, na palaging parang may kulang na paanyayang tuluyang pumasok. Sa huli, si Mama rin ang nagtapos sa usapan, bagaman hindi iyon pagtatapos sa kahulugang tapos na. Walang pipirmahan, sabi nito. Hindi ngayon, at kung may gusto kayong tanungin, tanungin ninyo muna kami, hindi ang papel. Pagkasabi nito ay tumayo siya para ligpitin ang mga tasa, isang kilos na halos ordinaryo kung hindi lamang sa panginginig ng bahagya ng kamay niya, habang inaangat ang platito. Agad tumayo si Maya para tumulong. Hindi gumalaw si Noel, nakaupo lang siya. Nakatingin sa mga papel na tila biglang kumapal, higit sa tunay nitong bigat. Nais sana ni Liza na makaramdam ng panalo, ng malinaw na pagluwag, ngunit ang dumating sa kanya ay ibang bagay, isang tahimik na pangamba na may kahalong awa. Dahil sa mukha ng kuya niya ay hindi ang ekspresyon ng taong napigilan sa masamang balak ang naroon, kundi yaong anyo ng taong hindi matanggap na hindi sapat ang paraan ng kanyang pag-aalaga para pagkatiwalaan ng walang tanong. Hindi nito pinapawi ang tama o mali ng ginawa niya, ngunit binabago nito ang uri ng pagkapuot na kayang bitbitin ng isang kapatid. Sige, sabi ni Noel sa wakas, tumayo ng dahan-dahan. Kung ayaw nyo, wala akong magagawa. Walang nanatili para pigilan siya. Wala ring humabol ng paliwanag. Kinuha lamang niya ang susi ng motor sa bulsa, at lumabas nang hindi isinasara ng malakas ang pinto. Pagkaalis niya, ang buong bahay ay hindi agad gumaan. Sa halip ay nagkaroon ng kakaibang lagaslas ang katahimikan, parang tubig na matagal nang nakaharang, at biglang nagkaroon ng daan, ngunit hindi pa rin malinaw kung saan tutungo. Si Papa ay naupo ulit, mas mabigat ang likod. Si Mama ay tuluyang pumasok sa kusina at doon na lang inayos ang mga tasa, kahit malinis na ang iba. Si Maya ay tumabi kay Liza sa may bintana. Si Ben ay hindi na umakyat sa kwarto agad. Umupo lang sa may pinto ng likod habang kalaro si Iking sa tansan na ginawang gulong-gulong sa sahig.
Naisip ni Liza na marahil iyon ang unang tunay na anyo ng mga desisyong pampamilya, walang malakas na eksena sa dulo. Tanging mga tao na kailangang bumalik sa mga ordinaryong kilos dala ang bahagyang na bagong timbang ng sarili. Kinagabihan, muling napag-usapan ni na mama at papa ang tungkol sa mga papel, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na palihim sa pagitan ng pag-iwas at pangungulit. Naroon si Maya, naroon siya, naroon din si Ben at Jonah kahit nasa gilid lamang. Hindi nila pinag-usapan ang hatian sa paraang parang nagbibilangan na. Mas simple, ngunit marahil mas mahirap, na pagkaisahan na mananatili muna sa pangalan ni na mama at papa ang bahay at lupa. Itatabi ng maayos ang mga dokumento sa isang lugar na alam ng lahat. At kung dumating ang panahon na kailangan talagang pagdesisyonan, hindi iyon daraan sa isang anak lang. Walang formalidad ang usapan. Wala ring papel na pinirmahan tungkol doon. Ngunit sa pagsasabi pa lamang ni Mama kung saan niya gustong itago ang mga orihinal at sa pagsagot ni Maya na isusulat nila ang listahan ng laman ng folder para walang hinalaan. May kakaibang pakiramdam si Lisa na ang tunay na pagbabago ay hindi ang desisyon, kundi ang paraan ng paglapit dito. Hindi na sa pamamagitan ng sinumang pinakamalakas ang loob, kundi ng lahat na handang umupo sa parehong pagod. Gayunman, hindi rito nagtapos ang lahat sa loob niya. Kinaumagahan, habang nagkakape siya sa harap ng bahay, lumabas si Ben bitbit ang maliit na bag ni Iking. Na may sira ng zipper, titingnan ko pa rin yung mauupahan, sabi nito, tila ipinapaalala na ang mga bagay na sinimulan ng isang alitan ay hindi agad nabubura ng isang pag-uusap. Hindi ibig sabihin dahil tapos na kahapon, hindi na kami aalis. Tumango si Liza. Akala niya masasaktan siya ng husto sa narinig. Ngunit ang unang dumating ay pagtanggap na tahimik at may kaunting hiya. Hindi lahat ng nabawi sa papel ay nababawi rin sa pakiramdam. Naiintindihan ko, sabi niya, at sa kauna-unahang pagkakataon, iyon ay hindi lamang linyang pampalubag. Tumingin si Ben sa kalye. Minsan gusto ko ring hindi umalis, sabi nito, pero may punto siguro na kailangan mong subukang huminga sa lugar na hindi mo iniisip araw-araw kung may karapatan ka bang magsalita. Hindi na siya tumutol. Sa halip ay naisip niya kung gaano kadalas sa pamilya nila ay ang pananatili ang tanging anyo ng pagmamahal na kinikilala, kaya ang pag-alis ay laging nagmumukhang kakulangan. Ngunit marahil may mga pag-alis na hindi pagtalikod kundi paraan para hindi tuluyang masira ang natitirang paggalang sa isa't isa. Nang umalis si Maya kinabukasan ding hapon, niyakap siya ni Mama ng mahigpit kaysa dati. Si Papa ay nag-abot ng kaunting pera na tinanggihan muna ni Maya bago rin tinanggap. Gaya ng laging ritual sa bawat pag-uwi at pag-alis. Si Noel ay hindi dumating, nag-text lamang siya kay Mama ng simpleng ingat kayo. Wala nang kasunod, hindi alam ni Liza kung anong pakiramdam ang dapat doon ginhawa, dahil hindi na humaba ang paliwanag, o lungkot dahil may tila natapyas sa dating anyo ng kapatid niya, at hindi na agad maibabalik. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang bahay sa ilang dati nitong tunog, pagwawalis ni Jonah sa umaga, radyo ni Papa sa hapon. Pag-akyat baba ni Mama sa hagdan habang bitbit ang nilabhang damit, sigaw ni Iking kapag hindi makita ang tsinelas, ngunit hindi naganap na pareho. Ang kandado sa gilid ay naroon pa rin, bagaman pinalitan na ang usapan tungkol sa may hawak ng susi. Ngayon ay nakasabit iyon sa maliit na kawit sa kusina kung saan kita ng lahat. Ang folder ng mga papeles ay nanatili sa silid ni na Mama at Papa, ngunit alam na ni na Maya, Liza, at Ben kung saang drawer iyon nakalagay. Si Noel ay dumadalaw pa rin, ngunit hindi na basta nagdadala ng mga form o biglang nagmumungkahi ng pinakamadaling paraan. Mas tahimik siya ngayon, minsan halos alanganin sa sarili niyang dating kumpiyansa. May mga pagkakataong nahuhuli ni Liza ang sarili na naiinis pa rin sa kanya kapag masyado itong maingat na para bang pati ang pag-atras nito ay nakakapagdulot ng panibagong bigat. Ngunit may mga pagkakataong ding nakikita niya sa kuya niya ang isang uri ng pagkabawas na hindi niya gustong ipagdiwang. Hindi kasi lahat ng pagpigil sa isang tao ay tagumpay, kapag ang taong iyon ay kapatid mong lumaki ring hinihila ang mga sako ng semento para sa parehong bahay na ipinagtatanggol mo ngayon. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ng mag-impake sina Ben at Jonah ng mga gamit na dadalhin sa lilipatan nila. Hindi marami, ilang damit, electric fan, banig, kalderong bigay pa noong kasal nila, laruan ni Iking, at maliit na altar na may santo, at tuyong palaspas. Habang tinutulungan silang magtupi ng mga kumot, naramdaman ni Liza ang tahimik na kirot ng mga bagay na walang drama ngunit malinaw ang binabago sa anyo ng bahay. May isang kama na mababakante, may ilang tunog sa umaga na mawawala.
May isang uri ng pag-asa sa presensya ng kapatid na nasa likod bahay lang na hindi na magiging kasing lapit. Ngunit kasabay ng lungkot ay may bahagyang pag-unawa rin. Hindi sila umaalis dala ang tagumpay o pagkatalo ng sinuman, kundi dala ang pangangailangang mabuhay nang hindi araw-araw nasusukat ng espasyong hindi naman nila ganap na hawak. Isang hapon, habang nakasandal si Liza sa may bintana at pinapanood si Mama na nagdidilig sa mga paso, naisip niya kung gaano kalaki ang ipinagbago ng bahay nang hindi naman gumalaw ang pundasyon nito. Nandyan pa rin ang parehong pader, parehong bubong, parehong bakuran. Ngunit sa loob ng ilang linggo ay natutunan nilang lahat na ang pagmamay-ari ay hindi nagsisimula sa papel at hindi rin nagtatapos doon. Nasa kung sino ang umaasta na siya ang may huling salita. Nasa kung sino ang hindi marunong magsalita dahil nahihiya. Nasa kung sino ang umalis para makahinga. Nasa kung sino ang nanatiling nakaupo sa kusina at sa wakas ay nagsabing ayaw niya. At nasa kung sino, tulad niya, ang kinailangang tanggapin na ang pagtatanggol sa isang bahay ay madaling madulas tungo sa pag-aakalang ikaw ang pinakamarunong magmahal dito. Mula sa kalsada ay may dumaan na nagtitinda ng sorbetes at sumigaw si Iking mula sa loob, humihingi ng barya. Napalingon si Mama, ngumiti ng bahagya, at pinunasan ang kamay sa saya bago kunin ang pitaka. Sa sandaling iyon, walang ingranding pagbabago, walang malinis na pagkakasara ng lahat ng sugat, walang kasiguruhan kung paano haharapin sa mga darating na taon ang usapin ng lupa kapag wala na ang dating lakas ng mga magulang nila. Ngunit may isang uri ng katahimikang hindi gawa ng pag-iwas kundi ng pagod na napagdaanan na at pansamantalang naipatong sa tamang lugar. At habang pinagmamasdan niya ang ina na dahan-dahang naglalakad pabalik sa lilim ng bahay, naisip ni Liza na marahil iyon muna ang pinakamalapit sa kapayapaang kaya nilang angkinin. Hindi ang pagkakaroon ng malinaw na panalo, hindi ang pagbubura sa lahat ng nasabi at naisip, kundi ang tahimik na pag-uwi ng bawat isa sa bahaging kaya niyang akuin. Dala ang kaalamang ang isang tahanan ay hindi naliligtas minsan sa pamamagitan ng paghawak dito ng mas mahigpit, kundi sa pagpayag na hindi ka lamang ang may karapatang mangamba kapag nakikita mong unti-unti itong hinihila ng parehong mga kamay na minsan ding tumulong magtayo rito. Rito nagsimulang maging mas tahimik ang mga umaga sa bahay, hindi dahil may nabawasan agad na pag-ibig, kundi dahil ang bawat isa ay tila mas naging maingat sa paraan ng pagdadala nito. Ilang araw matapos mailipat ni Ben at Jonah ang unang batch ng gamit sa inuupahan nilang maliit na kwarto malapit sa terminal, nanatili pa rin sa may paanan ng hagdan ang isang sako ng damit, 2 lutuan, at ang lumang monoblock chair na sinabi ni Ben na babalikan niya sa susunod na linggo. Hindi iyon nakakaabala sa daan, ngunit sapat para araw-araw mapansin ni Liza ang pagitan ng pansamantala at tuluyan. Minsan, habang pababa siya dala ang nilabhang kumot, napapahinto siya sa may ikatlong baitang at natatanaw ang sako sa tabi ng dingding. At sa simpleng anyo nitong nakasandig lamang doon, ay may kung anong biglang kumikirot sa kanya, na para bang ang mga bagay na hindi pa tuluyang umaalis ang pinakamarunong mang-istorbo sa puso. Dahil lagi nilang ipinapaalala na may bahagi ng buhay na hindi pwedeng isara ng isang beses. Nandi naman araw-araw umaalis si Ben agad. Sa totoo lang, sa unang linggo, halos ganito pa rin ang galaw nila, gigising siya roon, magkakape sa kusina. Ihahatid si Iking kay Jonah sa inuupahan kung maaga ang pasada niya, at babalik kinagabihan para kumuha ng gamit o makisalo sa hapunan kapag napadpad ang pagod sa dating gawi. Ngunit sa bawat pagdating at alis ay unti-unting nagkakaanyo ang katotohanang hindi na sila basta nakatira sa iisang bubong. Ang baso ni Ben na dati lagi sa itaas ng dish rack ay minsan wala na. Ang tsinelas ni Jonah sa may pintuan ay hindi na araw-araw naroroon. Ang pag-iyak ni Iking tuwing hapon ay hindi na galing sa kuwartong katabi ng kusina, kundi dumarating na lamang bilang alaala kapag may laruan itong naiwan sa ilalim ng mesa. At sa gitna ng maliliit na pagkawala na ito, napansin ni Liza na si Mama ang lalong naging tahimik. Hindi iyong uri ng katahimikan na nagtatanim ng sama ng loob, kundi iyong anyo ng pag-aayos sa loob ng matandang katawan na pilit tinatanggap na may mga desisyong kailangang respetuhin, kahit hindi mo iyon pinili. Mas malapit daw sa terminal, sabi nito minsan, habang naghihiwa ng ampalaya, na para bang iyon lamang ang praktikal na buod ng paglipat ni Ben. Tumango si Liza, alam niyang hindi iyon ang buong dahilan, ngunit may kabutihang loob din sa paraan ng pagpili ng matatanda, kung anong bersyon ng katotohanan ang kanilang ititira sa ibabaw ng mesa para kayaning sabayan ng kanin at sabaw. Si Papa naman ay hindi nagkomento ng marami. Minsan nagtanong lang kung magkano ang upa, kung maayos ba ang bubong, kung hindi ba binabaha sa lugar.
Ngunit sa mga hapon na wala si Ben sa bakuran, napapadalas siyang maupo sa bangkong kahoy sa may harap at tumingin sa gate ng mas matagal kaysa dati, na para bang may hinihintay siyang hindi niya kayang ipangalan kahit sa sarili niya. Si Noel ay mas bihira ng dumalaw, ngunit hindi tuluyang nawala. May mga linggo na magdadala siya ng tinapay o prutas at uupo sa sala na tila masyadong maingat sa tono ng boses. At dahil sa sobrang pag-iingat na iyon ay nagkakaroon ng panibagong pagkailang sa pagitan nila, napansin ni Lisa na mas madalas itong dumirekta kay Papa o kay Mama at bihirang makipagtitigan sa kanya ng matagal. Dati ay magagalit siya sa ganito, iisipin niyang isa na namang paraan ng kuya niya para iwasan ang sentro ng ginawa. Ngunit may mga pagkakataon ding nahuhuli niya ang sarili na hindi na sigurado kung ang pag-atras ba nito ay anyo ng tampo o ng hiya. At kapag naiisip niya iyon, may kung anong bahagyang lumuluwag at sumasakit ng sabay sa loob niya, dahil mas madaling panatilihin ang galit kapag buo ang larawan ng kabilang panig. Samantalang kapag nakita mo ang butas sa kumpiyansa ng isang tao, lalo na kung kapatid mo, nagiging mas masalimuot ang paraan ng pagkamuhi. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga lumang resibo sa mesa, at si Mama ay nakaupo sa tabi, tinanong niya ito nang hindi nakatingin, nag-text ba si Kuya? Oo, sagot ni Mama. Nagtatanong kung may kailangan ako sa palengke. At, sabi ko wala. Wala na sanang kasunod, ngunit maya-maya'y idinugtong ni Mama, anak mo pa rin kahit naiinis ka. Napangiti si Liza nang walang tuwa, hindi ko naman itinanggi. Minsan kasi, sabi ni Mama habang inaayos ang garapon ng asin, kapag ang galit mo ay laging tama sa isip mo, hindi mo na napapansin kung kailan ka nagsisimulang maging katulad ng taong pinipigilan mo. Napahinto si Liza. Hindi siya agad nasaktan, marahil dahil ilang araw na rin mula nang maramdaman niya ang ganitong babala sa loob ng sarili. Ang ipinagtataka lang niya ay kung gaano kabilis itong napansin ng ina niya gayong akala niya ay mahusay niyang natatakpan. Hindi ko naman gustong kontrolin, mahina niyang sabi. Alam ko, sagot ni Mama. Pero hindi naman lahat ng pagkontrol nagsisimula sa masamang gusto. Matagal na nakaupo si Liza pagkatapos noon. Sa simpleng pangungusap na iyon, parang may isang hibla sa loob niya na marahang hinila hanggang makita niya ang buhol na matagal nang nandoon. Mula nang lumitaw ang kandado, mula nang makita niya ang envelope, mula nang maramdaman niyang kailangan niyang maging maingat para hindi maagaw ang bahay sa mga desisyong minamadali, unti-unti rin pala siyang nahuhubog ng parehong bagay na tinututulan niya ang paniwalang may isang tao na kailangang mas handang mag-isip kaysa sa iba. Totoo, hindi niya hinangad ang bahay para sa sarili niyang pangalan. Totoo ring ang pagpilit ni Noel ang unang nagpalala ng lahat. Ngunit hindi rin niya lubusang maikakaila na sa mga gabing mahimbing ang bahay, at siya lamang ang gising. May bahaging napapaisip siya kung gaano ba talaga kalaki ang ambag niya rito. Kung ilang taon ng pag-abot sa gamot at bayad sa kuryente ang maituturing na simpleng pagtulong lamang, at kung kailan iyon nagsisimulang magmukhang tahimik na pag-angkin sa sarili niyang paningin. Hindi niya gusto ang mga tanong na iyon. Hindi niya rin matiyak kung patas ba silang isipin. Subalit gaya ng sinabi ni Mama, hindi laging masama ang pinanggagalingan ng paghawak, minsan nagsisimula iyon sa takot na may mawala, at dahil doon, mas lalo itong mapanganib dahil madaling patawarin ng isip. Nang sumunod na linggo, dumating si Ben ng maaga para kunin ang natitira pang gamit. Si Jonah ay kasunod lamang, bitbit si Iking na antok pa, at nakapulupot ang braso sa leeg ng ina. Mainit ang umaga at maalikabok ang bakuran. Tumulong si Liza sa pagdadala ng electric fan at 2 kahon ng plato. Hindi marami ang usapan nila habang nag-aabot-abot ng gamit. Sa ilang pamilya, ang pagtulong sa paglipat ay may halong tuksuhan o mabigat na sermon ng matatanda. Sa kanila, ang mas nangingibabaw ay maingat na kabaitan, na para bang ayaw ng lahat, na sa mismong araw ng pag-alis ay may salitang madidikit sa alaala, ng mas matagal kaysa sa aktual na pagbitbit. Si Mama ay nagbalot ng pritong isda at kanin sa lumang lalagyan ng ice cream para may baon sila. Si Papa ay nagsabing pupuntahan niya ang inuupahan balang araw para makita. Si Jonah ay paulit-ulit na nagsasabing, malapit lang naman at babalik din sila. Sa lahat ng iyon, napansin ni Liza na si Ben ang pinakatahimik, hindi dahil sa tampo, kundi tila abala sa pagpigil sa isang uri ng hiya na hindi niya gustong makita ng iba. Noong maikarga na sa tricycle ang huling sako, lumapit si Iking sa may gumamela at pinitas ang halos malantang bulaklak na ilang araw nang hindi napapansin. Dito pa rin tayo babalik, tanong nito, hindi malinaw kung sa inaba o sa hangin, walang sumagot agad. Sa huli, si Jonah rin ang yumuko at inayos ang buhok ng bata. Bibisita tayo.
Sabi nito. Iyon lang. Ngunit sa salitang iyon ay may bahagyang paglihis na naramdaman ni Liza sa dibdib, hindi na simpleng pag-uwi, kundi pagbisita. Napakaliit na pagkakaiba, ngunit sapat para baguhin ang tunog ng isang lugar sa loob ng isip. Pagkaalis nila, hindi agad pumasok si Mama sa bahay. Nakatayo lang ito sa may pintuan, nakatingin sa alikabok na iniwan ng tricycle. Si Papa ay naupo sa bangko at nagsindi ng sigarilyo, kahit ilang beses nang sinasabing tumigil na. Wala ring nagsalita si Liza. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang alitan tungkol sa lupa, may pakiramdam siyang ang bahay ay mas maluwag ngunit hindi gumaan. Parang may espasyong nabuksan, oo, ngunit ang hangin sa loob ay hindi pa alam kung paano pupunuin iyon. Kinagabihan, napadpad si Noel, wala siyang dalang dokumento, ni hindi nga siya nagtagal sa sala. Naupo lang siya sa may pinto, habang pinapanood si Papa sa telebisyon, at si Mama namang tahimik na nagtitiklop ng damit. Si Liza ay nasa kusina, ngunit kita niya ang profile ng kuya niya mula sa may siwang ng pader, ang bahagyang pagkahulog ng balikat, ang dalawang kamay na magkasalikop. Ang anyong tila hindi sanay pumasok sa sariling bahay, nang hindi alam kung gaano siya kasakit titingnan. Maya-maya, si Papa ang nagtanong, nakita mo na ba yung nilipatan ni na Ben? Umiling si Noel, hindi pa. Malapit lang naman, sabi ni Papa, at pagkatapos ay wala ng kasunod. Ngunit sapat na siguro iyon para maramdaman ni Liza na may kung anong dahan-dahang ibinabalik sa ordinaryong anyo ang usapan, kahit hindi pa handang pangalanan ang sugat. Nang aalis na si Noel, saka siya lumapit sa kusina para uminom ng tubig. Doon sila nagkatapat ng walang ibang kasama. Hindi agad nagsalita si Liza, siya man ay tila wala ring napiling tamang panimula. Sa huli, si Noel ang unang bumitaw ng salita. Kumusta na si Ben? Tanong nito. At sa mismong pag-iwas sa mas direktang paksa ay may kung anong naluoy sa loob ni Liza. Ayos naman, sagot niya, mainit lang daw sa inuupahan. Tumango si Noel. Ilang sandali, narinig lang ang gripo at ang malamig na lagok ng tubig mula sa baso. Hindi ko gustong umalis sila dahil sa akin, sabi niya sa wakas, hindi tumitingin sa kanya kundi sa lababo. Napalunok si Liza, hindi niya inasahan ang ganoong linya, at dahil hindi niya iyon inasahan, hindi rin agad handa ang depensa niya. Hindi lang naman dahil sa'yo, sabi niya, pero may bahagi, sagot nito, at sa boses na iyon ay wala ang dating pagkamahinahon na ginagamit niyang panangga sa sala. May pagkaubos. Akala ko kapag hindi ko inayos ng maaga, sa huli ako rin ang sisisihin, na ako na naman ang pabaya. Hindi sumagot si Liza. Sa loob ng ilang linggo, ilang beses na niyang naisip ang posibilidad na may takot sa likod ng pagmamadali ni Noel. Ngunit iba pa rin palang marinig iyon mula mismo sa taong sangkot. Hindi naman lahat kailangang ikaw ang mag-ayos, sabi niya pagkalipas ng sandali. Iyon nga siguro ang problema, sagot nito, at sa maikling tugon na iyon ay may napakaraming lumang taon na biglang dumikit sa alaala ni Liza, si Noel na unang nagtrabaho ng maayos. Si Noel na laging tinatawag kapag may mabigat na buhatin. Si Noel na bihirang purihin pero palaging inaasahan. Si Noel na marahil dahil sa paulit-ulit na pagpasan ay natutong maniwala na kapag siya ang hindi kumilos, babagsak ang paligid, hindi nito binubura ang ginawa niyang mali. Ngunit pinapaliwanag nito kung bakit ang pagkakamaling iyon ay hindi dumating na parang hangin mula sa labas, kundi lumaki mismo sa loob ng pamilya nilang matagal ding nagturo sa panganay kung paano maging kailangan. Hindi ko rin gustong ikaw lang ang masama sa lahat ng nangyari, sabi ni Liza. At nang lumabas ang pangungusap ay sakalang niya naunawaan na totoo iyon. Hindi niya gustong patawarin agad si Noel, hindi rin niya nais ibalik sa dati ang lahat sa isang kusinang may amoy ng pinaghalong bawang at sabon. Ngunit napagod na rin siguro siyang magdala ng galit na parang iyon lang ang pinakamalinaw na anyo ng katarungan. Tumingin sa kanya si Noel. Sa unang pagkakataon sa mahabang linggo, walang pagtatanggol sa tingin nito, wala ring paghahamon. Parang may bahagyang pagkadismaya pa rin. Ngunit hindi na laban sa kanya lamang, kundi sa sariling paraan marahil ng pag-abot sa mga bagay. Sabihin mo kay Mama, sabi nito, na hindi ko nagagalawin yon. Kapag gusto nila pag-usapan balang araw, saka na, hindi sa akin manggagaling. Sabihin mo sa kanya mismo, sagot ni Liza. Tumango ito, at nagtagal pa ng isang hinga bago umalis. Hindi iyon malaking tagpo, wala ring yakapan, walang pag-iyak, walang mahabang paliwanagan na babagay sa mga kwentong gustong patunayan na lahat ng sugat ay pwedeng isara sa iisang gabi. Ngunit pagkalabas ni Noel sa pinto, napansin ni Liza na bahagyang lumuwag ang sikmura niya, sa paraang hindi niya naramdaman kahit noong araw na malinaw na tumutol sina Mama at Papa
sa paglilipat ng titulo. Marahil dahil ang isang dokumento ay kayang pigilan sa desisyon, ngunit ang mas mahirap ay iyong unti-unting ibalik ang mukha ng isang tao, mula sa pagiging banta tungo sa pagiging tao, uli hindi malinis, hindi inosente, ngunit tao. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahang nagbago ang anyo ng mga pagdalaw at pag-uwi. Naging regular ang pagbisita ni na Ben tuwing Miyerkules ng hapon, kung kailan mas maikli ang pasada at tuwing Linggo ng umaga, para makapag-lunch kasama sina Mama at Papa. Hindi na sila basta pumapasok sa dating kuwarto nila. Kumakatok pa rin si Jonah sa may pintuan ng kusina, kahit ilang beses nang sinasabi ni Mama na hindi na kailangan. Ngunit may mga bagay ding bumalik sa dating pamilyar na ayos, si Iking na muling nagtatago ng tansan sa paso, si Ben na humihiga sa banig sa sala kapag busog, si Jonah na tumutulong magkuskos ng kaldero kahit bisita na lamang sila sa tawag ng bata. Hindi ganap na nawala ang hiya sa pagitan nila at ng bahay, marahil hindi na nga iyon tuluyang mawawala. Ngunit ang pagkakaroon ng sariling inuupahan ay tila nagbigay sa kanila ng kakaibang tindig. Hindi na ganoon kabigat ang bawat pag-upo. Hindi na ganoon kahinang magsalita si Ben kapag may gustong sabihin tungkol sa gripo o sa kisame. Isang beses, habang nag-aayos sila ng tumutulong bahagi ng bubong bago ang tag-ulan, si Ben mismo ang nagsabing mas magandang ipagawa na sa karpintero kaysa ulit-ulitin ang tapal. Walang nakaramdam na pag-angkin sa mungkahing iyon. Marahil dahil may sarili na siyang pintuang inuuwian, kaya ang pakikialam niya rito ay hindi na kinakabahang mapagkamalang paghahanda para sa karapatan. Naunawaan ni Liza noon na may mga tao palang kailangang makalayo ng kaunti bago sila muling marinig ng patas. Si Maya naman ay nanatiling malayo, ngunit mas madalas nang tumawag, hindi lamang para kumusta si Mama o kung may kailangan ba sa gamot, kundi minsan para lang ikwento ang simpleng pagkapagod sa trabaho o itanong kung namulaklak na ba ulit ang santan sa gilid. Sa unang tingin ay wala namang koneksyon iyon sa naging alitan, ngunit para kay Liza ay may kahulugan ang bawat tawag na hindi tungkol sa lupa. Para bang lahat sila, sa kani-kaniyang paraan, ay dahan-dahang ibinabalik ang bahay sa ibang wika kaysa sa pamana. Isang maulang hapon, halos kalahating taon, mula nang makita niya ang bagong kandado, umakyat si Liza sa silid sa itaas para hanapin ang lumang kumot na makapal. Binuksan niya ang cabinet, inilipat ang kahon ng dekorasyong Pasko, at nandoon pa rin sa likod ang transparent folder ng mga papeles, maayos na nakabalot sa plastik. May listahang sulat kamay ni Maya sa ibabaw, kung ano-ano ang laman. Hindi niya ito hinawakan agad, nakatayo lang siya sa harap nito, tahimik, at sa simpleng pagtingin sa folder ay parang nagbalik ang buong bigat ng mga nakaraang buwan ang kandado. Ang envelope, ang mga usapang pinigil at pinutol, ang pag-alis ni na Ben, ang katahimikan ni Papa, ang tigas at takot na magkahalo kay Noel, ang sariling pagnanais niyang maging mas maingat kaysa sa lahat. Ngunit hindi na iyon katulad ng dati. Hindi na tumitibok ng mabilis ang dibdib niya, hindi na rin siya nakakaramdam ng pagnanais na tiyaking nasa tamang lugar ang bawat papel, na parang sa paghawak doon nakasalalay ang kaligtasan ng buong pamilya. Sa halip, may mas tahimik na pagkaunawa siyang naramdaman, na ang folder ay mananatiling mahalaga, oo, dahil sa mundong ito, ay may kapangyarihan pa rin ang dokumento. Ngunit hindi nito maipapaliwanag ng buo kung bakit nasaktan ang bawat isa sa paraang iba-iba, ni hindi nito maisasaad kung bakit may mga desisyong dumating ng huli kahit tamang-tama na sana sa papel. Kinuha niya ang kumot at isinara muli ang cabinet. Pagbaba niya, nadatnan niya si Mama sa may bintana. Nagkakape habang pinapanood ang ambon sa kalye. Nandoon pa rin, tanong nito, na para bang alam agad kung ano ang nakita ni Liza sa itaas. Oo, sagot niya. At hindi ko ginalaw. Bahagyang ngumiti si Mama, iyong maliit na ngiting madalas hindi mapapansin ng hindi sanay tumingin. Mabuti. Umupo si Liza sa tabi niya. Ilang sandali, pinanood lang nila ang tubig na bumubuo ng manipis na ilog sa gilid ng kalsada. Sa kabilang bahay ay may batang sumisigaw. May motor na dumaang mabagal. Mula sa kusina ay umaabot ang amoy ng sinaing. Karaniwan ang lahat, at marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit unti-unti siyang napuno ng isang lungkot na hindi mabigat kundi malumanay. Naunawaan niyang ang pinakamatinding nais niyang iligtas noon ay hindi talaga ang titulo o ang pader kundi ang pakiramdam na may iisang bahay pa rin silang pwedeng balikan nang hindi nag-iingat ng labis sa sariling boses. Hindi iyon lubusang nawala, ngunit hindi na rin ito katulad ng dati. May sarili ng inuuwian sina Ben at Jonah. May pag-aalangan na sa pagpasok ni Noel sa ilang usapan. May mas malinaw ng hangganan sa pagitan ng pag-aalaga at pangunguna.
At siya mismo ay hindi na makababalik sa dating simpleng paniniwalang sapat na ang maging mabuti sa loob ng pamilya para hindi dumating ang ganitong mga bitak. Gayunman, habang nakaupo siya roon sa tabi ni Mama, may dumating ding munting ginhawa, hindi lahat ng nabago ay pagkasira. May ilang bagay na kailangang maalis sa dating anyo para maging mas totoo. Nang sumunod na linggo, kumpleto silang muli sa tanghalian hindi sa paraan ng nakaraan na basta natural lang ang pagsasama, kundi sa isang anyong mas maingat, mas may maliliit na pahinga, ngunit totoo pa rin. Dumating sina Ben at Jonah kasama si Iking na mas maingay na ngayon dahil may bago itong laruan mula sa palengke. Si Maya ay wala ngunit naka-video call habang naghihiwa sila ng mangga para sa buro. Si Noel ay dumating nang may dalang isda mula sa palengke. At bago pa man maupo, dumiretso muna kay Mama para itanong kung saan ilalagay. Napakaliit na kilos, halos hindi karapat-dapat tawaging pagbabago kung sa ibang mata titingnan. Ngunit para kay Liza ay malinaw ang ibig sabihin, hindi na automatiko ang pag-aayos ng isang bagay para sa bahay. May pagtatanong na muna. Sa gitna ng pagkain, nagkukwento si Iking tungkol sa kaklase nitong palaging nanghihiram ng lapis. Si Papa ay tumatawa ng mahina, si Ben ay sumisingit paminsan-minsan. Si Noel ay hindi dominanteng nagsasalita. Si Mama ay nag-aabot ng sabaw sa lahat at pinapayuhang magdagdag pa ng kanin. Sa isang bahagi ng isip ni Liza, gusto niyang tandaan ang eksenang iyon na parang ebidensya na hindi na sayang ang lahat, ngunit pinigilan niya ang sariling gawing patunay ang simpleng tanghalian. Natuto na siya marahil na ang pamilya ay hindi umaayos dahil sa isang eksena. Hindi rin ito tuluyang nasisira sa iisang pag-uusap. Ang totoo, nagpapatuloy lamang itong nagbabago sa ilalim ng parehong bubong, sa pagitan ng mga pagdalaw at pag-alis, sa mga salitang nasabi at piniling huwag ulitin. Pagkatapos kumain, habang hinuhugasan niya ang mga plato, at si Noel ay tahimik na nagpupunas sa tabi niya, naisip niya na may mga bagay na hindi na nila kailangang pag-usapan pa para manatiling totoo ang naging sugat. Hindi kailangang may regular na pagbalik sa usaping lupa para patunayan na natuto na sila. Nasa paraan na lamang marahil ng pag-abot sa pinggan, ng pagtatanong muna bago kumuha ng susi, nang hindi pag-aakalang ikaw ang pinakamagaling umunawa sa kinabukasan ng lahat. Pagkalubog ng hapon, nang makauwi na ang ilan at lumiit muli ang ingay sa bahay, lumabas si Liza sa may gilid kung saan unang tumambad sa kanya ang bagong kandado ilang buwan na ang nakalipas. Naroon pa rin ang gate, ang santan, ang 2 pasong matagal ng bitak ang gilid, ang manipis na daanan papunta sa likod, hinawakan niya ang malamig na bakal ng bahagya at tumingin sa loob ng bakuran. Wala namang nagbago sa ayos nito. Ngunit alam niyang iba na siya sa taong unang napatigil dito noon, at agad nakaramdam ng pag-angkin sa simpleng kinang ng metal, hindi dahil mali ang kutob niya noon, sa maraming paraan, tama iyon. Kundi dahil alam na niya ngayon na ang mga bagay na dapat bantayan sa loob ng isang tahanan ay hindi lamang ang mga papeles na pinipilit ilabas o ang mga susi na tahimik na hinihiram. Kailangan ding bantayan ang paraan ng sariling takot kapag nagsisimula na itong magmukhang kabutihan sa sariling mata. Mula sa loob ng bahay, ay tinawag siya ni Mama para magtimpla ng kape. Sumagot siya, saka binitawan ang gate. Sa paglakad niya pabalik sa kusina, wala siyang pakiramdam na tapos na ang lahat. Maaari pang dumating ang panahon na muling kailanganin nilang harapin ang parehong usapan sa mas mahirap na anyo. Maaari pang may maiiwang hinanakit na sisibol kapag nagkataon. Maaari ring may mga bagay na hindi na maibabalik sa dating walang malay na samahan. Ngunit marahil iyon na mismo ang pinakatapat na wakas na kaya nilang angkinin, hindi ang isang bahay na nanatiling buo dahil walang nagtangkang humawak dito, kundi isang tahanang dumaan sa kamay ng takot. Pag-aalala, hiya, at pagmamahal na magkakahalo, at kahit hindi nito nailigtas ang lahat sa pagbabago, may naituro pa rin sa kanila kung paano umupo muli sa iisang mesa nang may kaunting mas malinaw na pagtingin sa bigat ng bawat isa. At habang inilalapag niya ang mga tasa sa lamesa, at naririnig ang pamilyar na tunog ng kutsaritang tumatama sa baso, naisip ni Liza na marahil iyon ang pinakamalapit na anyo ng pamana, na maaari nilang bantayan hindi ang karapatang maunang humawak sa lupa, kundi ang kakayahang huwag hayaang ang mismong pagnanais na protektahan ang bahay, ang tuluyang maging dahilan para hindi na sila marunong umuwi rito.